Mateo, ang henyo. Credit to the author. 171 hanggang 200. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tatay, hindi pa matatag ang medicinal pill ngayon. Gawin mo ang makakaya mo para gamitin ang soul strength para patatagin ang istruktura ng medicinal pill. Malapit na akong magpalabnaw ng tableta. Ama, dalian mo naman ang apoy. Kapag pinapalabnaw ang bone-growing pill, huwag itong painitin ng malakas. Ito na ang ikatlong set ng mga sangkap. Ang dalawang naunang pagpipino ni Henry ay nauwi sa pagkabigo. Matagal nang pinagmamasdan ni Mateo ang proseso ng pagpipino sa tabi at ginagabayan ito mula sa gilid. Ngunit nabigo pa rin si Henry sa huli. Bagamat puno ng kapintasan ang pagiging pino ni Henry sa mga mata ni Mateo, kasalukuyan siyang kulang sa lakas kahit na mayroon siyang kagustuhan, kaya't kay Henry na lamang siya umaasa. Mabuti na lang at hindi naman masama ang mga pamantayan ni Henry sa alchemy. Dahil 2 beses nang nabigo at sa gabay ni Mateo, malaki pa rin ang naging pag-unlad ni Henry. Ang ikatlong pagpipino na ito ay malinaw na mas makinis. Ang ilan sa mga mabatong lugar noon ay mas mahinahon na ngayon. Siyempre, ito ay dahil sa detalyadong gabay ni Mateo mula sa gilid. Kung hindi, kahit nabigyan pa ng ika-10 ng Setyembre o kahit ika-20 ng Setyembre ng sangkap si Henry, malamang ay masisira niya ang lahat ng ito. Tutal, ito ang unang beses niyang pinino ang mga gamot na pampagaling sa demonic beast. At ang mga mahahalagang puntong dapat tandaan kapag ang pagpino ng mga gamot na pampagaling sa demonic beast ay ibang-iba sa mga tao. Dahil sa pananaw ni Mateo na gabayan si Henry, maraming aspeto ang naging focus, na nagbigay kay Henry ng pakiramdam na naliwanagan siya ng sabay-sabay. Kaya naman, 2 beses pa lang siyang nagpino at alam na niya agad ang mga bahaging pinagkamalian niya na parang likod ng kanyang mga kamay. Pildores para sa pagpapatubo ng buto, paikliin. Kasunod ng mahinang sigaw ni Henry, sa wakas ay napino na niya ang bone-growing pill. Kinuha ni Henry ang bone-growing pill mula sa medicinal cauldron, ngunit bumantong hininga. Sayang, mababa ang kalidad nito. Hindi bale. Kahanga-hanga na si tatay. May 2 pa tayong natitirang sangkap. Dapat ay kaya na nating pinuhin ang mga tabletang middle grade o kahit high grade. Tumanggaw si Henry. Susubukan ko ulit. Gamit ang pang-4 na set ng medicinal embryo, pinino ni Henry ang isang middle grade na tableta. Hanggang sa huling bahagi ng medicinal embryo, talagang pinino ni Henry ang isang high-grade na bone-growing pill. Nakita ni Mateo ang anyo ng tableta, at hindi sinasadyang nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang talento sa alkemiya ni Ama ay tunay na napakataas. Ang ganitong kakayahan sa pag-unawa ay hindi maihahambing sa isang karaniwang alchemy grandmaster. Kahit na siya ang gumagabay sa tabi, higit pa rin ito sa inaasahan ni Mateo na ang kanyang ama ay makapagpino ng isang mataas na uri ng bone-growing pill gamit lamang ang 5 set ng medicinal embryo. Ang orihinal niyang pagtatansya ay ang kaya lamang ng kanyang ama na pagbutihin ang mga nasa middle grade, o marahil kahit ang mga nasa low grade. Hindi niya akalain na nalampasan iyon ni Henry at natapos ang gawain. Bago ito, hindi pa nakikita ni Mateo si Henry na nagpino ng mga tableta noon at wala siyang direktang pag-unawa sa mga kasanayan sa alchemy ni Henry. Alam na niya ngayon na ang kasanayan ni Henry ay limitado lamang ng lakas ng kaluluwa. Kaya naman palagi siyang pinipigilan ni Dominic. Kung makakalaban niya ulit si Dominic ngayon, siguradong hindi na makakalaban ni Henry si Dominic. Matapos mapino ang isang high-grade bone-growing pill, lumuwag din ang matinding sakit ng nerbiyos ni Mateo. Sa huli, ang mga tier 3 herbs ay hindi mga puting repolyo. Hindi sila maaaring sayangin ng walang limitasyon tulad ng mga tier 1 at tier 2 herbs. Dinala ni Mateo ang bone-growing pill para kainin ni Afflex. Maraming salamat, Batang Panginoon. Mahinang sabi ni Afflex. Nitong mga nakaraang araw, dumanas siya ng matinding paghihirap dahil sa mga pinsala. Pero hindi siya nagreklamo kay Mateo, dahil alam niyang mas malala pa ang sugat ni Mateo kaysa sa kanya. Kung hindi dahil sa paghahanda ni Mateo ng mga gamot na pampagaling, malamang patay na siya ngayon. Ngumiti si Mateo. Bakit ka ba magalang sa akin? Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa iyo, malamang hindi na ako makakalabas ng buhay.
Kulang lang talaga ang lakas ko ngayon, kaya ka nagdusa. Walang anuman ang kaunting pinsalang ito. Bagkus, naalala ko ang mga di malilimutang araw ng nakaraan. Sa loob ng ilang taon, palagi akong namumuhay ng komportable sa Crimson Summit Ridge. Malamang, ito rin ang dahilan kung bakit hindi ako makalusot, hindi ba? Gayunpaman, dahil nasaksihan ko ang mga kasanayan sa alchemy ni Young Master, natutuwa akong masundan ko na si Young Master ngayon. Emosyonal na sabi ni Afflex. Isang alchemy master ang talagang gumabay sa isang alchemy grandmaster upang pinuhin ang mga medicinal pills. Ito ay talagang labis na nakakasira ng bait. Bagamat hindi alam ni Afflex ang alchemy, nakikita niya na ang pamantayan ng alchemy ni Mateo ay mas mataas kaysa sa kanyang ama. Sa ibang antas, hanggat nakarating si Mateo sa Crystal Formation Realm at naging isang alchemy grandmaster, tiyak na walang kahirap-hirap ang pagpino ng Demon Crystal Pill. Bagamat hindi niya alam kung bakit mas mataas ang pamantayan ng alchemy ni Mateo kaysa sa kanyang ama, hindi naman ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang makapagdala si Mateo ng makapangyarihang kapangyarihan. Marahil, siya, si Afflex, ay may pag-asa na maabot ang hangganan upang maging isang tier 4 na demonic beast sa kanyang mga natitirang taon. Alam ni Mateo ang iniisip ni Afflex at nakangiting sinabi, haha, relax ka lang. Siguro hindi ko na kailangan ng isang taon, at maaayos ko na ang Demon Crystal Pill. Ngayon, higupin mo ng maayos ang mga epekto ng gamot at mabawi mo ang iyong lakas. May mga bahagi pa akong nangangailangan ng iyong lakas sa loob ng ilang araw. Tumanggaw si Afflex at hindi nagsalita. Sinimulan niyang gamitin ang enerhiya ng asensya upang pinuhin ang mga epekto ng medisina. Hindi na inabala ni Mateo si Afflex. Muling iminuwestro niya gamit ang isang kamay, at isang maliit na kuting, ang biglang lumitaw mula sa kung saan. Ito ay ang puting liwanag. Natutulog lang si White Light. Kahit anong tawag niya, hindi pa rin siya nagigising. 2 araw na rin itong nangyayari. Medyo nalilito rin si Mateo. Sa 2 araw na ito, maraming pinag-buteng gamot ang na-edit ni Mateo. Malinaw na hindi niya malilimutang pagbutihin ang mga pinag-buteng gamot para sa White Light. Ang White Light ay isa lamang tier isang demonic beast. Natural na hindi ito problema kay Mateo. Bukod pa rito, marami ang tier 1 herbs. Nakapagpino si Mateo ng libu-libong medicinal pills ng sabay-sabay, planong unti-unting gamitin ng White Light. Sino ang mag-aakala na nang magpakawala si Mateo ng puting liwanag, agad na nagningning ang mga mata ng batang ito nang makita niya ang mga tabletang panggamot na iyon, at nilunok ang libu-libong tabletang panggamot sa isang hininga, na nag-iwan kay Mateo na tulala. Kahit siya pa iyon, hindi rin siya maglalakas loob na lunokan ang mga gamot ng ganoon. Naghahanap ba ng kamatayan ang maliit na nilalang na ito? Nagulat si Mateo at muntik nang iluwa ni White Light ang lahat ng mga gamot na iyon. Sino ang mag-aakala na ang batang ito ay dumighay, inihilig ang katawan, at nakatulog? Noong una, inakala ni Mateo na halos mapuno na ang White Light, kaya dali-dali siyang lumapit para magsuri. Dahil sa pag-ataking ito, hindi sinasadyang napadilat si Mateo sa pagkamangha. Kalmado ang paghinga ng batang ito. Natutulog lang siya. Saka lang siya nakaramdam ng ginhawa. Gayunpaman, ang pag-idlip na ito ay tumagal ng 2 araw. Ang puting liwanag ay hindi nagpakita ng kahit kaunting senyales ng paggising. Kahit na malalimang nagsaliksik si Mateo tungkol sa mga demonyong halimaw, ngayon pa lang niya nakita ang ganitong sitwasyon. Ang tanging magagawa niya lang ay ang suriin ang kalagayan ni White Light sa lahat ng oras. Sinuri ni Mateo si White Light ng isa pang beses at natuklasan niyang hindi pa rin nagigising si White Light. Tulog na tulog pa rin ito at hindi na nagigising kahit anong tawagin niya rito. Gayunpaman, napansin ni Mateo na mas lumakas ang aura ni White Light. Nakalusot na siya. Sa simula, ang White Light ay nasa early stage tier 1 lamang. Pagkatapos matulog ng 2 araw, tahimik na niyang narating ang middle stage tier 1. Maaari kayang automatikong pinino ng batang ito ang mga gamot para makapagpahinga habang natutulog. Ito ay napakadali lang, di ba? Lalong naging mausisa si Mateo tungkol sa kasaysayan ng White Light. Ngayon, tila si White Light ay hindi isang ordinaryong flowing light white tiger. Hindi pa naririnig ni Mateo ang tungkol sa mga flowing light white tiger na may likas na divine ability na naghahanap ng kayamanan o ang kakayahang mag-evolve ng ganito.
Gayunpaman, ang katangian sa katawan ni White Light ay malinaw na si Flo ang Light White Tiger. Hindi maintindihan ni Mateo kung bakit ganito ang nangyari kahit na pinag-isipan niya ito ng mabuti. Mukhang ang magagawa na lang niya ay maghintay hanggang sa magising ang kanyang minanang mga alaala upang maunawaan kung ano nga ba ang nangyari sa katawan ni White Light. Dahil hindi niya ito maintindihan, maaaring hindi na lang ito isipin ni Mateo. Iniiwasan ng White Light na magitan na lang si Mateo upang mag-cultivate kasama si Henry habang tahimik na hinihintay si Affleck na gumaling. Sa isang iglap, lumipas ang isang gabi. Biglang iminulat ni Affleck ang kanyang mga mata at tumayo. Bata, nakabawi na ako. 172. Dumating na si Timur Song, ang pinuno ng pamilyang Song. Pampababa ng Pildores ng Manor, Panginoon ng Manor, dumating na si Xinjiang. Dumating na ang pinuno ng pamilya Wang, si Jace Wang. Sa harap ng mga gate ng Black Star Manor, paulit-ulit na binanggit ng isang katiwala ang mga pangalan sa malakas na boses. Ang mga patriarka ng malaking pamilya, mga kapantay sa mundo ng alchemy, mga martial artist na kasalukuyang nasa sentro ng atensyon, at mga kilalang tao sa kabisera ay halos lahat nagtipon sa Black Star Manor. Haha, para sa pagdalo mo, Song Family Head, talagang ipinagmamalaki mo ang aming simpleng tahanan. Tuloy ka agad at maupo. Ayo, hindi ba't ito si Jiang Manor Lord? Ang tagal na nating hindi nagkita, ang tagal na nating hindi nagkita. Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Sinalubong ni Damian Wagner ang mga bisita sa pasukan at napakaabala niya. Kahit sino ay mahahalata ang tuwa sa mukha ni Damian. Kahit na magalang sa pananalita si Damian, ang mayabang na ekspresyon na iyon ay nagparamdam ng kaunting pagkadismaya sa mga kilalang aristokratang ito. Gayunpaman, gaano man sila kalungkot, wala silang ibang pagpipilian. Dahil mula ngayon, ang Black Star Manor ang magiging hindi maikakailang hari ng mundo ng alchemy ng estado ng Novaria. Kahit ang pamilyang imperial ay malamang na kailangang maging dependent sa Black Star Manor. Dahil kinailangang linangin ng pamilyang imperial ang mga talento, wala silang ibang pagpipilian kundi ang bumili ng mga gamot na pampagaling ng Black Star Manor. Kung hindi, mahuhuli ang kanilang nakababatang henerasyon sa ibang mga pamilya. Higit sa lahat, ito ay ang mahuli sa pamilya Sullivan. Akala na ng lahat ay maglalaho na ang Fragrant Medicine Pavilion sa kabisera mula ngayon. Ang puwersang ito na sinusuportahan ng Imperial Family upang hadlangan ang Black Star Manor ay tuluyang mabubuwag. Pero wala silang ibang pagpipilian. Ang maglunsad ng 3 bagong uri ng medicinal pills sa isang galaw, ang epekto nito sa Fragrant Medicine Pavilion ay talagang napakalaki. Kaya naman, may karapatang maging makapangyarihan si Damian. Dumating na ang Panginoon ng Pavilion ng Fragrant Medicine Pavilion, si Henry. Dumating na ang Tio Lorien ng Imperyo, ang panganay na prinsesa, si Rosie. Malakas na sigaw muli ng katiwala. Napag-usapan na, nagkataon lang na halos kasabay ng pagdating ni Henry ang mga kinatawan ng pamilyang Nolan. Nang mag-organisa ng ganito kagandang kaganapan, kung sino man ang mauna o mahuhuli ay hindi basta-basta. Bagamat ang mga pumasok bago ito ay mga kilalang tao sa kabisera, kung ikukumpara sa mga karakter na lumitaw ngayon, sila ay walang gaanong halaga. Dapat sabihin na mas maaga ang dumating, mas maliit ang puwersa. Mas mabigat naman ang pabigat na dala nila kapag nahuhuli ang dumating. Sa lohik na pagsasalita, ang mga kinatawan ng pamilyang imperial ang dapat na huling dumating. Ngunit ngayon, hindi si Lorien Nolan ang huling nakarating, dahil hindi pa dumarating ang kinatawan ng pamilyang Sullivan. Nakita ni Damian sina Lorien at Rosie at dali-daling lumapit upang magbigay galang. Nagbibigay galang si Damian sa tiyuhin ng imperyo, nagbibigay galang sa panganay na prinsesa. Kumunat ang noo ni Lorien at malungkot na sinabi, nasaan si Dominic? Kinakatawan ko ang pagdating ng pamilyang imperial. Hindi ba siya, ang may-ari, marunong lumabas para salubungin ang mga tao? Dahil sa pagkadismaya ni Lorien, umakto si Damian na parang hindi niya ito nakita. Ngumiti lang siya nang may paghingi ng tawad at sinabing, kalmayan mo ang galit mo, tiyo ng imperyo. Napakaraming bisita ngayon. Si Kuya ay abala at talagang hindi niya mapapalaya ang sarili niya. Kaya naman, inayos niya ang pagpunta ko rito para salubungin ang tiyo ng imperyo at ang panganay na prinsesa. Napakawalang galang.
Ang estado ng Novaria na ito ay nasa ilalim pa rin ng rehimen ng pamilyang Nolan, at ang pamilyang Wagner mo ay nangangahas ng maging walang pigil. Galit na galit si Lorien nang marinig niya iyon. Haha, nakikita rin ito ng Uncle Imperial. Napakarami talagang tao sa Peel Grading Assembly na ito. Ito rin ang unang pagkakataon na nag-organisa ang aming Black Star Manor ng ganito kalaking kaganapan, kaya wala talaga kaming karanasan. Kung may mga lugar na hindi ka namin natanggap ng maayos, sana'y maging mapagbigay ka at patawarin mo kami, Uncle Imperial. Kahit na ako, si Damian, ay hindi ang may-ari ng Black Star Manor, ipinanganak pa rin ako mula sa iisang ina ng aking kuya. Ang pangalawang may-ari ng Black Star Manor. Ang pagpunta rito para salubungin ang Uncle Imperial ay makatwiran din, hindi ba? Ang nakangiting tingin ni Damian ay nagpagalit kay Lorien na parang may lumalabas na usok sa kanyang mga butas. Sa loob ng secular na mundo, ang kapangyarihang imperial ang siyang kataas-taasan. Si Lorien ang emperador, ang tiyuhin sa dugo ni Gavin Nolan. Kinakatawan niya ang buong pamilya ng imperyo. Gaano man kaabala si Dominic, dapat ay nandito rin siya ngayon upang salubungin si Lorien. Gayunpaman, iniwasan ni Dominic na makipagkita sa kanya. Malinaw na ipinapakita nito ang isang bagay tungkol sa pamilyang imperial. May iba pang motibo ang Peel Grading Assembly na ito ngayon. Humph! Mukhang minamaliit talaga ng Black Star Manor ang Imperial Family. Kung ganoon nga, tara na. Pagkatapos, talagang iniwas ni Lorien ang kanyang mga kamay at umalis. Ngunit wala ni Katie Ting na balak tumigil si Damian. Ngumiti lamang siya at pinanood si Lorien na umalis. Teka lang, tiyo ng imperyo. Sa sandaling iyon, isang medyo malumanay na boses ang narinig. Si Mateo ang sumama kay Henry. Nang marinig ito ni Lorien, huminto siya sa paglalakad. Malinaw na isa ring panatiko sa alchemy si Lorien. Wala talaga siyang karanasan kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon. Ang sitwasyong ito ay nakatutok laban sa Fragrant Medicine Pavilion sa panlabas na anyo, ngunit sa katotohanan, ito ay direktang nakaturo sa pamilyang imperial. Ang katotohanan ito ay malinaw sa isang sulyap para sa mga may mapanuri na mata. Kung walang sino man mula sa pamilyang imperial ang naroroon ngayon, para na rin itong pag-atres ng hindi man lang lumaban. Maaaring hindi tapat sa pamilyang imperial ang mga taong nasa loob, ngunit sa mundo ng tao, ang salitang benepisyo, ang palaging nangingibabaw. Walang gaanong pagkakaiba sa kanila kung sino ang naging emperador. Kaya naman, kahit patuloy silang patayin ng pamilya Wagner, hindi dapat umalis si Lorien. Siguradong may kasama ang pamilyang imperial sa Peel Grading Assembly na ito. Kung hindi, ang mga taong hindi nakakaalam ay talagang hihikayat sa pamilyang Sullivan. Nang makita ni Rosie na si Mateo iyon, hindi rin niya maiwasang magulat ng bahagya. Nabigla rin siya sa sitwasyong ito na nangyayari sa ilalim ng kanyang mga mata at hindi alam ang gagawin. Habang nag-aalangan siya kung aalis o hindi, agad na tumawag si Mateo. Ano ang gusto mong sabihin, munting bata? Tanong ni Lorien nang nakakunot ang noo. Hindi pinansin ni Mateo si Lorien. Sa halip, ginaya niya ang boses ng Katie wala at malakas na sumigaw, dumating na ang pinuno ng pamilya Sullivan, si Joaquin. Nagbago ang mukha ni Damian habang ang iba ay medyo hindi sigurado, para lamang makita si Dominic na mabilis na naglalakad palabas na may malaking ngisi sa kanyang mukha. Maliban na lang, paglabas niya, agad na nawala ang ngiti sa mukha niya. Nang makita sina Lorien at Henry, agad na nalaman ni Dominic na nahulog na ang loob niya rito. Sinulyapan niya ang mukha ng lahat at nakita si Mateo na masayang nakatingin sa kanya, at nalungkot si Dominic. May kagagawa na naman ang batang ito. Lumabas na siya, kaya natural lang na hindi magandang bumalik sa loob. Napahigpit na lang ang kanyang pangunglit para lumabas at magbigay pugay. Nagbibigay pugay si Dominic sa tiyo imperial, nagbibigay pugay sa panganay na prinsesa. Dongyang, seryoso ka. Dumating na ang tiyo imperial at panganay na prinsesa, bakit hindi mo ako tinawag? Hindi binigyan ni Dominic ng pagkakataong magsalita ang ibang tao at agad na sinermonan si Damian. Agad na naunawaan ni Damian at kinundena ang sarili habang sinasabing, kasalanan ko ang lahat ng ito, may-ari. Nakita kong masyado kang abala roon sa likod at walang oras para tumanggap ng mga bisita, kaya tumahimik ka. Mga ordinaryong tao lang ba ang tiyo imperial at ang panganay na prinsesa?
Saway ni Dominic habang humarap kay Lorien at sinabing, walang alam ang nakababata kong kapatid. Tio Imperial, huwag mo sanang hanapin ang mali. Magsasalita na sana si Lorien nang tumawa ng malakas si Mateo. Manor Lord Wagner, sayang talaga ang hindi mo pagiging artista. Hahaha, pinapatay mo ako. Hahaha, talagang natatawa ako sa inyong dalawa na kumakanta at nagsasaya ng sabay. Dumilim ang mukha ni Dominic. Alam na alam niyang matalas ang dila ng batang ito. Habang tumatagal ang pagsasalita niya, lalo siyang mahihila sa kanal, kaya mas mabuting huwag na lang niya itong pansinin. Gayunpaman, malinaw na walang balak si Mateo na palayain siya. Patuloy siyang tumatawa at sinabing, Manor Lord Wagner, napakabait mong aso. Nang marinig mong dumating ang iyong amo, agad kang tumakbo palabas ng masunurin. Ngayon lang, sa loob, pinapakinggan mo ba ang iyong mga tainga para lang makinig? Nandito sina Mateo, ang tiyo ng imperyo at ang panganay na prinsesa. Paano pa matitiis ang iyong kawalang galang? Ilang pangungusap lamang at halos sumabog na naman si Dominic. 173. Haha, Dominic, ang tapang-tapangan mo talaga. Ang lakas ng loob mo talagang magsalita ng ganito sa isang pangunahing disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Biglang pinigilan ni Mateo ang kanyang ngiti at malamig na sinabi. Nagbago ang ekspresyon ni Dominic nang marinig niya iyon. Nakalimutan niya talaga na nakuha na ni Mateo ang katayuan bilang isang pangunahing disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Ang isang pangunahing disipulo ng Tranquil Cloud Sect ay mas mataas pa kaysa sa isang secular na emperador ng mundo. Kung walang aksidente, marami sa mga kabilang sa mga pangunahing disipulo ang hahalili sa mahahalagang posisyon sa sekta sa hinaharap. Sa harap ni Mateo, ano nga ba ang itinuring niya, si Dominic, bilang isang bagay? Ano? Maaari kayang sa paningin ni Lord Wagner ng Manor, ang amo mo ay mas mataas pa kaysa sa akin, ang pangunahing disipulo ng mataas na sekta. Matagal na akong nakatayo rito, at hindi mo man lang alam kung paano ako lalabas para salubungin. Mas lalong nagngangalit si Mateo habang nagsasalita. Ang dating mukha ni Dominic ay naging parang isang hanyango, nagbabago na ng maraming kulay. Galit na galit siya sa puso niya. Kahit alam niyang si Mateo ito na ang gumaganap bilang tigre, wala siyang kahit kaunting magagawa sa kanya. Masyadong sensitibo ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Mateo. Sa harap ng napakaraming tao, paano nagawa ni Dominic na maging kawalang galang sa pangunahing disipulo ng mataas na sekta? Kung talagang ginawa niya iyon, kahit pa maalis niya si Mateo, kung ang bagay na ito ay umabot sa Tranquil Cloud Sect, siya, si Dominic, ay mamamatay ng libu-libong beses. Ang kapangyarihan ng isang sekta ay sadyang hindi kayang isipin ng secular na mundo. Bilang isang alchemy grandmaster, natural na mas malalim ang kamalayan ni Dominic sa puntong ito. Maaari kayang ako, ang pangunahing disipulo ng mataas na sekta, ay kulang pa rin sa katayuan para magbigay-pugay ka. Nakakunot ang noo na sabi ni Mateo. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Dominic at akmang magbibigay galang ng may marinig na boses. Hindi ka pa nga nakakasali sa sekta. Napakamapang-aping talaga ni Junior Apprentice Brother Crosswell. Anong patakaran sa sekta ang nagpapahintulot sa mga disipulo na abusuhin ang kapangyarihan at apihin ang iba? Lumingon ang lahat nang marinig iyon at nakita nilang tatlong tao ang magkakasamang dumating. 2 matanda at 1 bata. Hindi iba ang 2 matanda, kundi sina Joaquin at Luban, at ang batang naglalakad sa gitna ay maituturing ding matagal ng kakilala ni Mateo. Sino kaya ito bukod kay Henry? Ang boses na iyon ay eksaktong binigkas ni Henry. Nang makita ni Dominic si Henry, parang nabigyan siya ng amnestia. Dali-dali siyang lumapit upang magbigay galang. Nagbibigay galang si Dominic kay Ginoong Yang. Casual na ikinumpas ni Henry ang kanyang mga kamay upang sinenyasan si Dominic na tumayo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mateo, Junior Apprentice Brother Crosswell, ikaw ang mali rito. Kapag tayo, mga disipulo ng sekta, ay lumalabas, kailangan nating hikayatin ang mga tao sa pamamagitan ng kabutihan. Paano natin mapipilit ang iba na magbigay galang? Nabawi na ng kasalukuyang Henry ang ganoong kalaking pag-uugali, kumpara sa nangyari noong nakaraang pagkikita nila. Hindi nagsalita si Mateo. Tumingin lang siya sa likod ni Henry na parang may hinahanap. Hindi maiwasan ni Henry ang maguluhan.
Sinundan niya ang paningin ni Mateo sa likuran ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Mateo, at ang kanyang matandang mukha ay hindi sinasadyang namula dahil sa pagnanais niyang makahanap ng butas sa lupa na maaaring gapangin. Isa itong banta. Isang lantaran na banta. Kung ikukwento ni Mateo ang mga pangyayari sa labanan ng apoy sa harap ng napakaraming tao, anong mukha pa ang natitira sa kanya? Kalimutan mo na ang pananatili rito, hindi na nga siya pwedeng manatili pa sa estado ng Novaria. Isang mataas na ranggong alchemy master ang nakikipaglaban sa apoy sa isang mababang ranggong alchemy master, at ang resulta ay ang pagsunog niya hanggang sa malantad ang kanyang likuran. Ang kamahalan niya, ang pangunahing disipulo ng Tranquil Cloud Sect na ito, ay mawawala. Isa pa, isang veteranong core disciple na hindi man lang kayang manalo ng isang baguhan na hindi pa nai-initiate. Anong klaseng tingin ang ipapakita sa kanya ng iba? Hindi sigurado ang mga tao, kaya sinundan din nila ang mga mata ni Mateo para tumingin, ngunit wala silang natuklasan. Hindi nila alam kung ano ang sinusubukang ipagtaka ni Mateo. Gayunpaman, nakita nila ang ekspresyon ni Henry at alam nilang may nangyari sa kanilang dalawa. Palagi na lang nangiti si Mateo nang walang sinasabi. Hindi rin nila alam kung anong gamot ang ibinebenta niya sa kanyang gourd. Walang ginagawa kundi tumingin lang. Mateo, kung maglalakas loob kang magsalita tungkol dyan, ginagarantiya ko na mamamatay ka ng kakilakilabot. Nagbanta si Henry. Ayo, mahiyain ako. Huwag mo akong takutin, Senior Apprentice Brother Yang. May problema ako. Kapag tinakot ako ng isang tao, hindi ko mapigilan ang bibig ko. Kung magsasalita man ako, hindi ako dapat sisihin ni Senior Apprentice Brother Yang, sagot ni Mateo sa pamamagitan ng mensahe. Ikaw. Talagang kasuklam-suklam. Sige, ano ang gusto mo para hindi ka magsalita kahit isa? Walang nagawa si Henry kundi ang sumuko. Hindi ko pa naiisip. Sa ngayon, huwag mo akong pakialaman sa pag-aayos ko at sapat na iyon. Nahirapan ako bago ko nalampasan ang Nine Heavens Road at nakuha ang core disciple status. Kailangan mo man lang akong payagan na mag-post dito sa secular na mundo. Kung hindi, pagdating ko sa sekta, nasa ilalim na ako ng Bar Isles. Kahit gusto ko pang mag-post noon, hindi ko magagawa, sabi ni Mateo. Sige, hindi na ako magsasalita. Sa wakas ay pinili ni Henry na makipagkompromiso, kaya ang magagawa na lang niya ay ang tanggapin ang lahat. Nakita rin ng mga tao na ipinapahayag ng dalawang taong ito ang kanilang mga boses, ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ang pinag-uusapan ng dalawa. Biglang nalungkot muli si Mateo, at sinabi niya kay Dominic, hindi ka pumunta rito para magbigay pugay. Gusto mo ba talagang hamakin ang mataas na sekta? Isa na namang malaking atake ang hamarang sa kanya, pero sa pagkakataong ito, hindi na nawala ng malay si Dominic gaya ng dati, dahil mayroon pa ring isa pang pangunahing disipulo sa paligid. Tiningnan ni Dominic si Henry nang may sabik na mga mata, ngunit si Henry ay may malamig na mukha habang sinasabi, bakit ka nakatingin ng walang ekspresyon? Humayo ka at magbigay galang. Hindi kaya ang junior apprentice brother na ito ni Henry ay hindi karapat-dapat na bigyan mo ng paggalang? Anong klaseng sitwasyon ito? Natigilan ang lahat. Henry, Lorien, Rosie, Joaquin at ang kanyang kapatid ay sama-samang natigilan. Ano ba to? Hindi ba't ang bilis magbago ng ugali? Hindi pa ba siya handang makipagpalitan ng suntok kay Mateo ngayon lang? Bakit biglang nagbago ang direksyon ng hangin at naging magkapatid na sila ni Mateo? Siyempre, ang pinaka-nagulat ay si Dominic pa rin. Katatapos lang niyang ituwid ang kanyang baywang. Ngayon, kailangan na niyang yumuko muli. Itong matandang baywang. Nang makitang walang ginawang aksyon si Dominic ng ilang panahon, naiinip na nagsalita si Henry, Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, Manor Lord Wagner? Ako. Labis na napigilan ni Dominic ang sarili. Nakipaglaban siya kay Henry ng maraming taon nang hindi man lang nagbibigay ng galang sa isa't isa. Ngunit ngayon, kailangan niyang magpakita ng paggalang sa kanyang anak. Ano ka ba, bilasan mo? Plano mo pa rin bang magsagawa nitong Pilgrading Assembly o hindi?
Nakakunot ang noo na sabi ni Henry. Alam ni Dominic na hindi niya ito maiiwasan, kaya't nagngingit-ngit siya at yumuko ng malalim kay Mateo. Nagbibigay galang si Dominic sa pangunahing disipulo ng mataas na sekta, Ginoong Croswell. Napatawa si Mateo at sinabing, tumayo ka agad, Manor Lord Wagner. Ang pagyuko mo ay talagang nagpapakumbaba sa akin. Pagkatapos, biglang lumingon si Mateo kay Joaquin at nakangiting sinabi, ulo ng pamilya Sullivan, ikaw na ba? Natigilan si Joaquin. Hindi niya inakalang itututok talaga ni Mateo ang baril sa kanya. Nang gumanti siya, hindi niya napigil ang sumabog sa galit. Sa katunayan, ang posisyon ng kanyang pamilyang Sullivan sa estado ng Novaria ay mas mataas nga kaysa sa pamilyang Wagner. Ngunit sa harap ng isang napakalaking higanteng grupo tulad ng Tranquil Cloud Sect, ang pamilyang Sullivan at pamilyang Wagner ay hindi naiiba. Ginagamit ni Mateo ang kanyang katayuan bilang pangunahing disipulo ng mataas na sekta upang magbigay pugay ngayon. Kung hindi siya magpapakita ng paggalang, hindi ba't sadyang pagsuwi iyon? Pero ang problema ay maaaring si Mateo ang mamamatay tao na pumatay kay Yishan. Ang paghingi sa kanya ng respeto sa kaaway na pumatay sa anak niya. Imposible iyon. Huwag kang masyadong magpakalabas, Mateo. Hindi pa nga tayo nagkakaayos tungkol sa mga bagay ni Yishan. Galit na sigaw ni Joaquin. Hindi siya pinansin ni Mateo, muling ibinaling ang tingin sa likuran ni Henry. Malapit nang gumuho si Henry. Mahina niyang sinabi, ulo ng pamilya Sullivan, pagbibigay galang lang yan. Hindi ka rin mawawala ng kahit isang piraso ng laman. Tama lang, dapat kang magbigay galang kay Junior Apprentice Brother Croswell. 174. Naging berde ang mukha ni Joaquin. Tumingin siya kay Mateo na may mga matang puno ng intensyong pumatay, na parang nakatingin sa isang patay na tao. Dahil sa mga kamag-anak ni Joaquin, kaya niya nga palang baliwalain si Henry. Pero ang kinakatawa ni Henry ay hindi ang kanyang sarili, kundi si Gian na nasa likuran niya. Napakahalaga ng bagay ngayon. Para sa pamilya Sullivan, wala silang puwang para magkamali. Kung matatalo siya sa buong laro dahil sa pagkakasala kay Gian, siya, si Joaquin, ang magiging makasalanan ng pamilya Sullivan. Hanggang sa puntong ito, ipinikit na lang ni Joaquin ang kanyang mga mata at yumuko kay Mateo. So Joaquin, nagbibigay pugay ako sa pangunahing disipulo ng mataas na sekta, Ginoong Croswell. Sadyang ginamit ni Joaquin ang Croswell para ipahayag ang kanyang sama ng loob. Pero hindi alintana ni Mateo. Humagalpak siya ng tawa at sinabing, mukhang magalang pa rin ang pamilya Sullivan sa aking Tranquil Cloud Sect. Hindi naman masama, hindi naman masama. Oy, gumagabi na, bakit nakatayo pa rin ang lahat dito? Nakatayo hanggang sa sumasakit na ang mga binti ko. Manor Lord Wagner, ganito ba ang paraan mo ng pagtrato sa mga bisita? Galit na galit si Dominic sa puso niya. Sino nga ba ang nagpapakita ng lakas at nagpapaliban sa pagpasok ng lahat? Ngayong tapos ka nang mag-post, sasabihin mo pang sumasakit ang mga binti mo. Wala pa akong narinig na martial artist sa spirit condensation realm na sumasakit ang mga binti pagkatapos tumayo ng matagal. Mr. Yang, Brother Joaquin, pakiusap. Tinitigan ng masama ni Dominic si Mateo at saka sinabi kina Henry at Joaquin. Ang grupo ng mga tao ay tumungo sa panloob na bulwagan. Nagtama ang mga mata ni na Rosie at Mateo habang nakangiti at pumasok din. Espesyal na binuksan ng Black Star Manor ang isang napakalaking bulwagan para lamang sa engranding kaganapan ngayon. Sapat na ito para sa lahat ng malalaki at maliliit na pamilya sa kabisera. Ang palabas na ito ay mas dakila pa kaysa sa piging ng estado ng pamilyang imperial. Malinaw na nalampasan na nito iyon. Ngunit sa oras na ito, wala nang nagbibigay pansin sa mga ito. Pagkatapos ng palitan ngayon, tiyak na may isang panig na kailangang umatras mula sa entablado ng kasaysayan. Matapos makaupo sina Joaquin at ang iba pa, pumunta si Dominic sa gitna ng malaking bulwagan. Nagsalita siya sa malinaw na boses, sa lahat, ngayon, ang layunin ng ating Black Star Manor na mag-organisa ng pill grading assembly na ito ay upang itaguyod ang negosyo ng medicinal pill ng ating estado ng Novaria. Sunod, nais ko munang ipakilala ang isang kagalang-galang na panauhin sa lahat.
Habang nagsasalita hanggang dito, huminto si Dominic para lumikha ng suspense. Tunay nga, ang mga aristokratang iyon ay tumingin kay Henry dahil siya ay nakaupo sa pinaka-prominenteng posisyon. Nag-iisip ang lahat kung sino nga ba ang binatang ito na siyang uupo sa upuang may karangalan sa itaas nina Lorien at Joaquin. At kalmado ang mga mukha ng 2 taong iyon na parang hindi naman sila nalulungkot. Ang taong ito ay nagmula sa mataas na sekta, ang pangunahing disipulo na si Mr. Yang. Siya ang kumakatawan sa mataas na sekta sa paglalakbay na ito upang magsaya sa Pilgrimage Assembly natin. Malakas na pagpapakilala ni Dominic. Sa pagpapakilala ni Dominic, biglang nagkagulo ang mga manunood. Ang pangunahing disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Masyadong kahanga-hanga ang pagkakakilanlang ito. Hindi nakakapagtaka na kaya niyang umupo ng mas mataas kaysa sa pamilyang Imperial at pamilyang Sullivan. Huwag mong tingnan kung paano kayang magpatawag ng hangin at ulan ang mga taong ito sa estado ng Novaria. Sa lahat ng kanilang mga taon, maaaring hindi pa talaga sila nakakilala ng sinumang nagmula sa Tranquil Cloud Sect. Hindi kaya. Kaya nga bang tawagin ng pamilya Wagner ang isang pangunahing disipulo mula sa mataas na sekta? Malamang may magandang palabas na mapapanood ngayon. Hehe, isang disipulo ng pangunahing sekta ang darating upang magbigay pugay sa pamilyang Wagner. Maraming dapat pag-isipan tungkol dito. Maaari kayang hindi na nasisiyahan ang mataas na sekta sa pamilyang Imperial. Noong una, ang araw na ito ay para lamang pumunta at tingnan ang mga bagong gamot. Hindi ko akalain na may nangyaring ganito. Iniisip ko kung paano haharapin ng pamilyang Nolan ang malaking pagpapakilalang ito mula sa pamilyang Sullivan. Sino ang may pakialam? Lahat tayo ay mga mangangalakal. Ang hinahangad natin ay mga benepisyo. Hanggat may perang kitain, sino ang may pakialam kung sino ang emperador? Ang layunin ko sa pagpunta rito ngayon ay upang sakupin ang kapangyarihan ng pagpili para sa mga bagong gamot. Humph! Naaayos ko na talaga ang distribusyon ng mga bagong medicinal pills na ito. Hey, kung ganoon, sa kanya-kanyang posisyon. Inihanda ko na ang aking braso at binti para sa Pilgrimage Assembly ngayon. Paano ako matatalo sa iyo? Sa loob ng ilang panahon, nagkaroon ng mga ingay sa mga maharlika. Nang makita ni Joaquin ang eksenang ito, hindi niya sinasadyang nakaramdam ng matinding kasiyahan. Matagal na siyang nagplano. Sa wakas, natupad na rin niya ang kanyang ambisyon. Kapag naisagawa na ang malaking hakbang na ito ni Henry, katumbas na nito ang pagkapanalo niya sa kalahati ng laban. Ang kinakatawan ni Henry ay ang Tranquil Cloud Sect. Kung kahit ang Tranquil Cloud Sect ay sumuporta sa kanya, hindi na niya kailangang sayangin ang kanyang hininga kung saang panig dapat manindigan ang mga taong ito, tama ba? Lumipat ang tingin ni Joaquin sa paligid ngunit sa huli ay napunta kay Mateo, ang kanyang kutis ay biglang nagyelo. Tila may naramdaman si Mateo kaya tumingin siya sa kanya, at ngumiti pa. Hindi alam kung bakit, ang pagtingin sa kanya ni Mateo nang ganoon ay nakapagpabalisa kay Joaquin. May kutob si Joaquin na ang pinakamalaking pagbabago ngayon ay kay Mateo. Hindi rin masabi ni Joaquin kung bakit niya nararamdaman ang ganitong pakiramdam, pero pakiramdam niya ay mas malaki pa ang banta mula kay Mateo kaysa kay Henry. Hindi pangkaraniwan ang ganitong pakiramdam. Malinaw na tanging Spirit Condensation Realm Cultivation lang ang taglay ni Mateo. Hindi talaga siya maaaring sumali sa alitan sa pagitan ng mga martial artist ng Crystal Formation Realm. Pero bakit ganito pa rin katindi ang ganitong pakiramdam? Dahil ba ito sa performance ni Mateo sa labas? Bagamat mayroon ng katayuan bilang pangunahing disipulo si Mateo ngayon, wala siyang maihahambing kay Henry. Kahit na ipinakita ni Mateo ang kanyang pagkakakilanlan, may mga paraan pa rin si Joaquin para makabawi. Ubo, lahat. Tumahimik kayo. Sumenya si Dominic ng katahimikan gamit ang kanyang mga kamay. Matapos tumahimik ang malaking bulwagan, muli niyang sinabi sa malakas na boses, si Mr. Yang ay disipulo ng elder ng Peel Hall ng mataas na sekta, si Gian. Sina Elder Hayes at Elder Orleans ay matalik na magkaibigan. Ngayon, para sa pagpunta ni Mr. Yang para sa Pilgrimage Assembly, ipinapahayag ni Wagner ang aking taos-pusong pasasalamat. Isa na namang malaking kaguluhan.
Kahit na may mga haka-haka ang lahat, nang sabihin ito ni Dominic, napabuntong hininga pa rin ang lahat. Sa puso ng maraming tao, tuluyan nang bumagsak ang timangan sa panig ng pamilya Sullivan. Ito na marahil ang pinakamalaking kalamidad na hinarap ng pamilyang Nolan simula nang maitatag ang estado ng Nova Ria. Hindi mabilang na tao ang tumingin kay Lorian, ang kanilang mga mata ay puno ng pakikiramay. Alam nila na ang pamilyang Nolan ay mayroon ding koneksyon sa Tranquil Cloud Sect. Ngunit sila ay balewala lamang kumpara sa buong PhilHall. Hindi kaya. Ano ang ibig sabihin ni Dominic? Ito kaya ang PhilHall ng mataas na sekta na nagpapakita ng kanilang saloobin sa kagustuhang patasikin ang pamilyang Nolan. Malayong mangyari. Kung walang anumang karagdagang pangyayari, hindi makikialam ang mataas na sekta sa pagpapalit ng awtoridad ng imperyo sa sekular na mundo. Kung ang pamilya Sullivan ay may suporta ng buong PhilHall, malamang na hindi lang isang pangunahing disipulo ang darating. Hindi rin nila kakailanganing mag-host ng Philgrading Assembly na ito. Tama ang sinabi mo. Pero kahit na ganoon, masyadong malakas ang impluensyang hiniram ng pamilyang Sullivan. Oo. Nasa panganib ang pamilyang Nolan sa pagkakataong ito. Dalawang pangungusap pa lang mula kay Dominic ay winasak na ang lahat ng pag-asa ng pamilyang Nolan. Naupo si Lorian sa ilalim ni Henry, ang kanyang ekspresyon ay mukhang napakapangit. Maging si Rosie na nasa tabi niya ay hindi rin mukhang maganda. Napakalupit ng hakbang na ito mula sa pamilya Sullivan. Biglang napukaw ng atensyon ni Lorian at Rosie si Mateo. Kung ipapakita ni Mateo ang kanyang pagkakakilanlan, makakatulong kaya ito sa sitwasyong ito. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, ngunit bahagyang umiling si Rosie. Totoo ngang nakuha ni Mateo ang katayuan bilang pangunahing disipulo, ngunit hindi pa nga siya nakapasok sa sekta. Kahit na ibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi iyon makakatulong. Ang takot sa pagkakakilanlan ni Henry ay hindi dahil sa pagiging pangunahing disipulo niya, kundi dahil sa PhilHall sa likuran niya. Sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat gawin? Lihim na natarante si Rosie. 175. Upo si Henry sa upo ang pangkarangalan ng may mataas na paggalang. Sa kanyang paningin, ang mga taong ito na may secular na paniniwala ay isa lamang grupo ng mga langgam. Habang sinusuyod niya ang mga mukha ng mga maharlikang iyon, mayroong kaba, o pagkalito, o pananabik, lahat ng aspeto ng sangkatauhan, at iba pa. Pakiramdam niya ay nakaliligtaan niya ang lahat ng buhay. Sa wakas, dama ko ang tingin niya kay Mateo na nasa tapat niya, at hindi sinasadyang natigilan ang mukha nito. Ang kaninang medyo gumana na mood ay agad na naglaho sa isang iglap. Napakapuot talaga ng lalaking ito. Pero, malamang hindi rin siya mabubuhay ngayon. Habang iniisip ang mga pangyayaring ito, hindi mapigilan ni Henry ang lihim na pagkatuwa. Isang pangunahing disipulo na hindi pa nakapasok sa sekta ang napatay sa isang sekular na tunggalian sa mundo. Dahil sa pagdagdag ng kanyang Panginoon at ni Elder Orleans na nagkubli sa gitna, ang resulta ay maiiwang hindi tiyak. Sa sandaling iyon, nagpatuloy si Dominic, sa tingin ko bago pa man dumating ang lahat ngayon, narinig na ninyo ang tungkol sa nilalaman ng Philgrading Assembly ngayon. Tama. Ngayon, ang ating Black Star Manor ay maglulunsad ng 3 bagong uri ng medicinal pills na hindi pa nakikita sa merkado. Ang paglulunsad ng 3 bagong uri ng medicinal pills na ito ang magiging simula ng isang bagong panahon para sa mundo ng alchemy ng ating estado ng Nova Ria. Ngayon, ibubunyag natin ang mahiwagang belo ng 3 bagong uri ng medicinal pills na ito. Kailangang aminin, bukod sa alchemy, ang kakayahan ni Dominic na pukawin ang sentimiento ng publiko ay hindi maihahambing kay Henry. Kabaligtaran ni Dominic, si Henry ay kulang sa kaunting makamundong sopistikasyon at may mas personal na karisma. Oo, ang dahilan kung bakit nakatagal pa rin ang Fragrant Medicine Pavilion hanggang ngayon sa ilalim ng malalakas na atake ng Black Star Manor ay dahil sa personal na karisma ni Henry. Mula noong araw na umatras si Henry hanggang ngayon, wala ni isang empleyado ng Fragrant Medicine Pavilion ang umalis sa Fragrant Medicine Pavilion. Kung magpapalit ng posisyon ang magkabilang panig, malamang matagal nang gumuho ang Black Star Manor. Gayunpaman, gaya ng kasabihan, habang tumataas ang kabutihan sa isang paa, tumataas ang bisyo sa 10.
Walang sawa ang mga pamamaraan ng pagpapatakbo ni Dominic. Ito rin ang dahilan kung bakit unti-unting nasusupol ng Black Star Manor ang Fragrant Medicine Pavilion. Pero ngayon, ang pagkasabik ng mga salita ni Dominic ay walang daang nakamamatay. Pumunta si Dominic sa mesa na nakaayos sa gitna ng malaking bulwagan. Sa mesa, may 3 magagandang tray ng jade na nakalatag. Ang mga tray ng jade ay natatakpan ng pulang tela kaya hindi malinaw na makita ang mga bagay na nasa ibabaw nito. Pero alam ng lahat na ang nakalagay sa 3 tray ng jade na ito ay ang 3 bagong uri ng mga gamot. Ang 3 uri ng gamot na ito ay bumihag sa puso ng lahat. Hawak ni Dominic ang jade tray sa kaliwang bahagi at dahan-daang tinanggal ang pulang tela na nakatikip dito, at inilantad ang 3 kulay abong medicinal pills. Naniniwala akong hindi na bago sa lahat ang Chi Returning Pill. Para sa mga martial artist, ang Chi Returning Pills ay isang pangangailangan. Ang ilang medicinal pills na ito na nasa kamay ko ay bago at pinahusay na Chi Returning Pills. Ang pangalan nito ay True Chi Returning Pill. Ang bilis ng pagbawi ng essence energy ng True Chi Returning Pill ay 50% na mas mataas kaysa sa Chi Returning Pill. Nang marinig ang mga salita ni Dominic, agad na sumabog ang eksena. Diyos ko! 50%! Kung ilulunsad itong True Chi Returning Pill, hindi ba't hindi na mabibili ang lahat ng Chi Returning Pill sa tindahan ko? Hay nako, pagkatapos ng araw na ito, lahat tayo ay magiging mga basalyo ng Black Star Manor. Isang True Chi Returning Pill pa lang ang may ganitong epekto na. Hindi ko talaga alam kung ano ang 2 pang uri ng medicinal pills. Walang duda, ang pagpapabuti ng mga medicinal pills ay lubhang mahirap. Upang mapataas ang mga epekto ng Chi Returning Pill ng 50%, hanggat hindi masyadong katawa-tawa ang presyo, kapag nailunsad na ang True Chi Returning Pill, tiyak na monopolyo nito ang merkado. Kasama ang Essence Gathering Pill, ang Black Star Manor ay naghihintay na lamang na buksan ang kanilang mga pinto at magbilang ng pera sa hinaharap. Ang iba pang mga puwersa ay halos nasira na. Kaya naman, para mabuhay ang mga mangangalakal na ito, maaari lamang silang gawing mga basalyo ng Black Star Manor, at maging mga ahente nila. Sa ganitong paraan, ang kanilang mga pwesto ay magiging sangay na ng Black Star Manor. Bahagyang ngumiti si Dominic at inilagay ang True Chi Returning Pill sa kanyang kamay pababa. Itinaas niya ang gitnang jade tray para magbigay ng panibagong pagpapakilala. Ang medicinal pill na nakalagay sa jade tray na ito ay hindi isang pinahusay na bersyon, kundi isang bagong imbentong uri ng medicinal pill. Ang pangalan nito ay Essence Converting Pill. Pagkasabi nito, sinadya ni Dominic na pabagalin ang kanyang mga salita at huminto. Sa katunayan, nang marinig ng mga tao na ito ay isang bagong naimbentong uri ng gamot, agad silang hindi nakapagpigil. Tumigil ka na sa pagpapalit-palit ng kwento, Manor Lord Wagner. Sabihin mo agad sa amin kung ano na ang mga nakapagpapagaling na epekto nitong Essence Converting Pill. Oo nga, Manor Lord Wagner. Ano ba talaga ang silbi ng Essence Converting Pill na ito? Nakita ni Dominic na halos tamang-tama na ang oras bago nakangiting sinabi, ang nakapagpapagaling na epekto ng Essence Converting Pill na ito ay ang pagpapataas ng cultivation ng mga martial artist ng Essence Chi Realm ng isang realm ng walang kondisyon. Gayunpaman, isang beses lang ito magagamit ng isang martial artist sa kanilang buhay. Ang pag-inom nito muli ay walang anumang epekto. Hindi naman siguro, di ba? Walang kondisyong pagpapataas ng cultivation ng isang Essence Chi Realm martial artist ng isang realm. Masyado itong eksaherada, di ba? Hindi ka nagsisinungaling sa amin, Manor Lord Wagner. Nagbibiro ka ba? Kapag nagsisimula ng cultivation ang mga martial artist, ang lagi na lang ay ang pag-iipon ng essence energy. Hindi ko pa nga naririnig na may ganitong mga medicinal pills. Masyado itong katawa-tawa. Walang naniwala sa mga sinabi ni Dominic. Ganito ang mga tao noon. Kapag ang isang bagay ay lumampas na sa kanilang hangganan ng pag-unawa, likas na pipiliin nilang huwag maniwala. Ngumiti si Dominic at sinabing, alam kong lahat ay may pagdududa tungkol sa mga epekto ng Essence Converting Pill. Kaya, susubukan ko itong medicinal pill ngayon din sa harap ninyong lahat. Sa oras na ito, isang martial artist ng 7th level Essence Chi Realm ang lumabas.
Kumuha siya ng essence converting pill mula sa mga kamay ni Dominic at direktang ininom ito. Sa sandaling ito, ang buong bulwagan ay hindi pangkaraniwang tahimik. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa martial artist na iyon. Tanging si Mateo lamang ang humikab ng mahina at walang pakialam dito. Mateo, bakit pakiramdam ko hindi ka naman nag-aalala? Kung talagang may ganoong epekto ang essence converting pill na ito, malaking pinsala ito para sa atin. Sabi ni Henry. Kahit nalubos ang tiwala ni Henry sa kanyang anak, pagkatapos marinig ang pagpapakilala ni Dominic, medyo kumakabog pa rin ang kanyang puso ngayon. Ito ay ang pangalawang uri lamang ng medicinal pill. Mayroon pa ring ikatlong uri ng medicinal pill na hindi pa nailalabas, at halos lahat ng impluwensya nito sa estado ng Novaria ay naimpluwensyahan na nito. Hindi niya inaasahan na makita ang ganitong sitwasyon. Kahit hawak niya ang explosive yuan pill, may 4 na uri ng medicinal pill si Dominic dito. Kahit na ma-monopolize niya ang merkado ng explosive yuan pill sa hinaharap, mas mababa pa rin ang posisyon niya pagdating sa true chi returning pill at essence converting pill. Nakangiting sabi ni Mateo, haha, huwag kang mag-alala, ama. Tanging ang mga taong ito na hindi marunong maghiwalay ng mabuti at masama ang magtuturing na kayamanan ng ganitong uri ng pekto ng mabuti. Maganda ba ang depekto? Gulat na tanong ni Henry. Itong essence converting pill ay may epekto nga sa pagpapataas ng cultivation realm. Pero hindi rin maliit ang side effect nito. Ang pag-alis ni Dominic ng mga bagay na ito ay talagang panluloko lang sa mga tao. Sabi ni Mateo. May side effects ba itong essence converting pill? Sa pagkakataong ito, mas nagulat si Henry. Tama iyan. Pagkatapos uminom nitong essence converting pill, ang mga meridian ng martial artist ay magdurusa sa isang tiyak na antas ng pinsala na makakaapekto sa bilis ng cultivation sa hinaharap. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pinsala ay hindi halata. Hindi ito matutukoy ng mga ordinaryong tao. Ngunit kapag oras na para maapektuhan ang spirit condensation realm, ang kanilang rate ng tagumpay ay bababa ng malaki. Sa halip, ito ay magiging mas mababa kaysa sa mga martial artist na normal na nag-cultivate up. Paliwanag ni Mateo. Minsan nang ginugol ni Mateo ang kanyang buhay sa pagsasaliksik ng mga gamot na nasa tier 3 pababa, at sa mga gamot na may pinakamaraming uri at pinakamalawak na ginagamit ay ang natural na mga first order na gamot na may gamot. Ang essence converting pill na ito ay parang isang bagay na naiwan ni Mateo. Natural na malinaw sa kanya ang mga nakapagpapagaling na epekto ng essence converting pill. 176. Kung ganoon nga, hindi ba't nanloloko si Dominic ng mga tao? Isa pa, ang ganitong epekto, matutuklasan din ito sa kalaunan, tama ba? Tanong ni Henry nang nakakunot ang noo. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng side effect ay hindi gaanong mahalaga para sa madisipulo ng maharlikang pamilya. Hanggat umiinom sila ng ilang meridian recovery medicinal pills, maaari itong tuluyang maayos. Ang pag-inom ng medicinal pills na nagpapataas ng success rate kapag nakakaapekto sa spirit condensation realm ay epektibo rin. Hanggat makakarating sila sa spirit condensation realm, ang mga tungkulin ng katawan ng martial artist ay magkakaroon ng malaking pagbuti. Ang mga nakatagong panganib na ito ay natural ding malilinaw. Tutal, isa lamang itong tier 1 medicinal pill. Ang kaunting side effect ay hindi naman imposibleng malampasan, paliwanag ni Mateo. Nang marinig iyon ni Henry, walang magawa niyang sinabi, nasabi mo naman pala ng napakadali. Madaling gamutin ang mga panlabas na pinsala, ngunit mahirap alisin ang mga panloob na pinsala. Hindi naman sa walang mga meridian na nakakabawi ng mga medicinal pill, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng isang malaking halaga. Malamang na mas mataas pa ito kaysa sa essence converting pill na ito. Sa ganitong paraan, mas malaki ang mawawala kaysa sa makukuha. Tungkol naman sa mga medicinal pill na nagpapataas ng rate ng tagumpay sa pag-apekto sa spirit condensation realm, kahit alam kong maraming alchemist ang gustong pinuhin ang mga ito, ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa sila nakikita noon. Ngumiti si Mateo ng mahiwaga at sinabing, kung tama ang hula ko, ang ikatlong uri ng medicinal pill na ito ay malamang na nagpapataas ng success rate ng spirit condensation realm. Hey, napakahusay ng plano ng PhilHall na ito.
Nagbago ang mukha ni Henry, at hindi mapigilan ang kanyang tingin na mapunta sa hindi pa natatakpang tray ng jade. Kung totoo ang sinabi ni Mateo, magiging kahanga-hanga ang ikatlong uri ng medicinal pill na ito. Ang ganitong uri ng gamot ay sapat na para yanigin ang pundasyon ng pamilyang imperial. Kung isasantabi ang lahat ng martial artist sa ilalim ng kalangitan, sa estado pa lang ng Qin, ilang martial artist ang natigil sa bungad ng peak 9th level Essence Chi Realm, at hindi nakarating sa mas mataas na antas. May isip ng isa kung anong klaseng pangangailangan ang kakaharapin nito kapag inilabas na ang ganitong uri ng medicinal pill. Alam mismo ni Henry na mayroong mga medicinal pills na makakatulong sa pag-abot sa spirit condensation realm. Sa ganitong lugar lang tulad ng estado ng Novaria, wala itong kakayahang mag-issue ng ganitong uri ng medicinal pills. Gayunpaman, alam din ni Henry na tiyak na alam ni Mateo ang paraan ng pagpipino para sa ganitong uri ng mga gamot. Huminga ng malalim si Henry at sinabing, "Mateo, ikaw ang bahala ngayon. Huwag kang mag-alala, Ama. Kung hindi ko man lang ito matapos, masasayang lang ang pinaghirapan ng Panginoon." Mahinahon at kalmadong sabi ni Mateo. Sa oras na ito, isang bagyo ng enerhiya ng asensya ang biglang umugong sa malaking bulwagan. Ang martial artist na sumusubok sa medicinal pill ay talagang nakarating sa ikawalong antas ng Essence Chi Realm. Umalangaw-ngaw ang mga nakakamanghang bulala sa malaking bulwagan. Haha, nakita na rin ng lahat ang mga epekto ng gamot. Hindi ko na kailangang dagdagan pa, di ba? Ngayon, ipakilala na natin ang ikatlong uri ng medicinal pill. Hindi gaanong nagpakilala si Dominic tungkol sa essence converting pill. Naniniwala siyang sapat na ang pagkagulat ng lahat sa eksenang iyon. Itinaas niya ang ikatlong jade tray at inilabas ang pulang tela para ipakilala. Ang ikatlong uri ng medicinal pill na ito ang karapatang-ari Noament medicinal pill ngayon. Ang ikatlong uri ng medicinal pill na ito ay tinatawag na Rising Spirit Pill. Maaari nitong mapataas ang success rate ng pag-apekto sa spirit condensation realm ng 20%. Ano? Taasan ang success rate ng pag-atake sa spirit condensation realm ng 20%. May mali ba? Mayroong. Mayroon. Talagang isang mahimalang gamot na nakakagamot. Manor Lord Wagner. Magkano ang Rising Spirit Pill na ito? Gusto kong bumili ng 10. Manor Lord Wagner, gusto ko ring bumili. Mas marami, mas maganda. Tama, at pati na rin ang Essence Converting Pill at True Chi Returning Pill, gusto ko rin. Hindi na makaupo ang lahat. Ang tatlong bagong uri ng medicinal pills na inilunsad ng Black Star Manor ngayon ay sadyang sinira ang kaalaman ng lahat ng taong nakaupo rito. Kahit na maraming taong nakaupo rito ang handa na sa pag-iisip at alam na ang mga bagong medicinal pills na inilunsad ng Black Star Manor ngayon ay hindi pangkaraniwan, hindi nila maisip na ganito pala ito ka-ekstraordinaryo. Sunod-sunod na umalis ang mga taong ito sa kani-kanilang mga upuan, pinalibutan si Dominic sa gitna, nag-aagawan ng pagkakataong makipag-usap kay Dominic. Sa sandaling ito, walang sino man ang nag-abala sa pamilyang Sullivan at pamilyang Nolan na mag-agawan para sa awtoridad ng imperyo. Ang inaalala nila ay kung paano mabibili ang mga gamot na panggamot ng Black Star Manor. Alam nilang lahat na ang Black Star Manor ay tiyak na hindi magbibigay ng ganitong uri ng mga gamot ng walang katapusan. Gamit ang tatlong uri ng gamot na ito, ano ang magagamit ng pamilyang Nolan para makuha ang puso ng mga aristokratang ito? Pinanood ni Mateo ang eksenang ito at hindi niya napigil ang mapamura habang sinasabing, napakasigasig na nang-aagaw ng mga bagay na kinuha ng ibang tao. Isang grupo ng mga taong hindi pa nakakakita ng mundo. Hindi masyadong malakas o masyadong mahina ang boses niya, pero narinig ito ng malakas at malinaw ng iilang tao sa paligid. Si Lorien at Rosie ay medyo nataranta, ngunit ang ekspresyon ng mukha ni na Henry at Joaquin ay lubos na nagbago. Mateo, ano ang kahulugan ng sinabi mo? Sinasabi mo na ang mga medicinal pills na ito ay binuo ng iba. Nagtatanong si Rosie. Kung hindi, sa mga tulad ni Dominic na manhid, maaari ba siyang mag-imbento ng ganitong uri ng mga table tasks na panggamot? Ang mga gamot na table tasks ay malinaw na mga formula na nakuha niya mula sa ibang lugar. Maliban sa mga puwersa ng sekta, ano ang posibleng magkaroon ng mga formula ng tableta na ito?
Higit pa rito, kung ang mga errant pill formula na ito ay sinala ng mga puwersa ng sekta, sa tingin mo ay makikita sila ni Dominic. Maglalakas ba siyang pumalit? Malungkot na sabi ni Mateo. Pinag-isipan ito ni Rosie. Ganito talaga ang nangyari. Gayunpaman, kahit na sila ay mga formula ng tableta na inalis ng sekta, ang pagdadala nito sa secular na mundo ay sapat ding nakakagulat. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga formula ng tableta, ang Sullivan family ay maaari nang ibagsak ang Imperial family. Kung ang Imperial family ay nawalan ng suporta ng malalaki at maliliit na pamilyang ito, ang Sullivan family ay halos hindi na kailangang gumawa ng anumang mga galaw, at maaari nilang ibagsak ang Nolan family nang hindi kumukuha ng dugo. Humph! Gaano mo malalaman ang tungkol sa mga bagay ng sekta? Kahit na ang mga formula ng tableta ay inalis ng sekta, sapat na upang masindak ang mundo. Malamig na sumangot si Henry. Nagkibit-balikat si Mateo na para bang tamad siyang makipagtalo. Si Henry's na hamihip ng bulak sa bulak ay naging dahilan upang siya ay hindi kapani-paniwalang nalulumbay. Ngunit sa oras na ito, hindi rin makaupo si Henry. Malapit na siyang bumaba nang pigilan siya ni Mateo. Huwag kang mabalisa, ama. Hindi pa tapos si Dominic sa pag-execute ng kanyang mga play. Hayaan siyang maglaro muna, pagpapadala ni Mateo. Anong iba pang paraan ang mayroon? Sa mga tuntunin ng skemang, si Henry ay maliwanag na mas mababa kay Dominic. Haha, malalaman ni ama kapag patuloy kang nanunood, sabi ni Mateo habang nakangiti. Kasalukuyang napapaligiran ng mga tao si Dominic sa gitna, ngunit walang sino man ang talagang nang-ahas na lumapit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang dalubhasa sa Crystal Formation Realm. Kahit na siya ay isang alchemist, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na makabangga sa kanya. Gayunpaman, ang karamihan ay nagsasalita ng hindi magkatugma, halos malunod siya sa dere. Tumigil ka sa paggawa ng ingay. Wala ni isa sa 3 uri ng mga tabletang panggamot ang ibebenta sa inyong lahat. Biglang sumigaw si Dominic. Ano? Manor Lord Wagner, tulad ng hindi ka panipaniwala medicinal table task at hindi mo nagbebenta. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong manood ng isang Treasure Mountain. Tama, Manor Lord Wagner. Hindi mo inorganisa ang Pilgrading Assembly na ito para lang sa amin na pag-iimbot ito, di ba? Kinawian ni Dominic ang kanyang mga kamay at sinabing, bumalik ang lahat sa iyong mga upuan. Ang Wagner na ito ay may malaking bagay na dapat talakayin sa lahat. Nang marinig nila ito, ang kanilang mga puso ay tumalon ng may panimula, iniisip ang kanilang sarili, dito. Hinaila sila ni Dominic kanina lang, bulag na nag-aagawan para sa mga gamot, at nakalimutan ang pista ngayon sa home gate. Isa ngayon, nang makitang sinabi iyon ni Dominic, malamang na oras na para iladlad ang mapa para ipakita ang punyal. Walang anumang aksidente, pipilitin sila ni Dominic na ipaalam ang kanilang posisyon. Bumalik ang lahat sa kani-kanilang mga upuan na may pangit na ekspresyon, pinag-iisipan kung paano nila haharapin ang ganitong sitwasyon ngayon. 177. Manor Lord Wagner, magsalita ka nga. Anong mga kondisyon ang gusto mo bago ka pumayag na ibenta sa amin ang mga gamot na ito? Sa pagkakataong ito, isang aristokrata ang nagsalita. Napakalinaw na ang mga gamot na ininom ni Dominic ay lubos na nakaantig sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang tanong ay nagpahayag din ng mga salita sa puso ng lahat. Bagyang ngumiti si Dominic at dahan-daang sinabi, nang sabihin na nga natin, nitong mga nakaraang taon, ang pambansang lakas ng ating estado ng Novaria ay palaging nakahilig sa mahinang panig. Sa gitna ng Tranquil Cloud 10 Nations, nasa mababanggit ng posisyon na tayo. Iniisip ko kung pagkatapos ng napakaraming taon, mayroon na bang nakapag-isip tungkol dito. Nang marinig iyon ng karamihan, inakala nilang dumating na nga ito. Ang mga salitang ito mula kay Dominic ay matinding kritisismo. Humina ang pambansang lakas, sino ang dapat sisihin? Hindi naman siguro nila kasalanan, di ba? Siyempre, kasalanan iyon ng pamilyang imperial. Maraming tao ang lumingon sa direksyon ni Lorian. Pakiramdam ko ay masyadong nakakalat ang mga puwersa ng ating estado ng Novaria at hindi nakakabuo ng isang epektibong alyansa.
Kung tayo, ang mga puwersang ito, ay magkakaisa upang bumuo ng isang sinerhiya, tiyak na mapapalakas natin ang estado ng Novaria. Ngayon, mayroon na tayong Essence Gathering Pill, True Chi Returning Pill, Essence Converting Pill, Rising Spirit Pill, napakaraming medicinal pills. Sapat na ito para mas marami pang martial artist ang lumakas. Habang nagsasalita rito, sandaling huminto si Dominic. Inilibot niya ang tingin sa buong malaking bulwagan at malakas na sinabi, kaya nga, iminumungkahi kong magtatag ng estado ng Novaria Alchemy Alliance. Pagsamahin ang lahat ng impluensya upang magdulot ng mas malakas na estado ng Novaria. Nang matapos ang talumpati ni Dominic, hindi na nakapagpigil pa si Rosie. Agad siyang tumayo at galit na nagsalita. Dominic, nagre-rebel ka ba? Sa paratang ni Rosie, hindi masyadong nagulat si Dominic. Ngumiti lang siya at sinabing, bakit mo nasabi yan, panganay na prinsesa? Ang sinasabi ko lang ay magtayo ng Alchemy Alliance para palakasin ang kapangyarihan ng ating estado ng Novaria. Sa halip bilang pamilyang imperial, ilang bagay na ang nagawa mo para sa estado ng Novaria nitong ilang taon. Manem. Iyon ay dahil. Hindi alam ni Rosie kung paano sisagot. Hindi may kakaila na ang pamilyang imperial ay humihina. Hindi naman sa ayaw lumakas ng pamilyang imperial, kundi dahil masyadong malakas ang hadlang ng pamilyang Sullivan. Masyadong maingat si Gavin sa pagkilos, na nagresulta sa sitwasyon ng Qin ngayon. Kung tutuusin, ang pamilya Sullivan ang pangunahing salarin. Pero isa itong bukas na sekreto. Sa kabuuan, ito ay dahil pa rin sa hindi sapat ang kapangyarihan ng pamilyang imperial. Sa mundong ito, ang malalakas ang laging naghahari habang ang mahihina ay nakatakdang lipulin. Dahil saan? Haha, hindi rin ba masasabi ng panganay na prinsesa? Kami, ang mga nasasakupan, ang nagbibigay ng buwis para sa pamilyang imperial, kaya't hindi na kailangang asikasuhin ng pamilyang imperial ang mga pangangailangan ng mga ito. Pero ano ang naidulot sa amin ng pamilyang imperial? Sa mga taong ito, ang bansa ay maunlad, at ang mga tao ay mapayapa. Ang mga mamamayan ay namumuhay ng masagana at kontento. Hindi ba't lahat ng ito ay salamat sa pamilyang imperial? Galit na sabi ni Rosie. Ito ay kapayapaan lamang sa panlabas na anyo. Kahit na tayo ay mga tao sa secular na mundo, ito ang mundo ng mga martial artist. Sa mundo ng mga martial artist, ang mahihina ang laging pagkain habang ang malalakas ang nagpipista. Ang ibang mga bansa ay lumalakas habang ang ating estado ng Novaria ay humihina. Sa hinaharap, ang kalalabasan ay maaari lamang lumunin ng ibang mga bansa. Panganay na prinsesa, sabihin mo sa akin kung tama ang sinabi ko o hindi. Sabi ni Dominic nang may malamig na ngiti. Nawala ng malay si Rosie dahil ang sinabi ni Dominic ay ang katotohanan. Gayunpaman, walang ginagawa ang pamilyang Nolan nitong mga nakaraang taon. Bakit itinago ni na Rosie at Sandra ang kanilang pagkakakilanlan at nagkultiba sa Central Academy? Para iyon sa pag-usbong ng pamilyang Nolan. Walang kapantay ang talento ni Rosie sa landas ng alchemy. Matagal na niyang taglay ang mga kwalifikasyon para makapasok sa Tranquil Cloud Sect. Ngunit palagi siyang nanatili sa akademya dahil umaasa siyang mapapalakas ang pamilyang imperial sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisikap. Bakit kaya nagsanay ng ganito kahirap si Sandra? Gusto rin niyang maging malakas para protektahan ang pamilyang Nolan, para protektahan ang estado ng Novaria. Gayunpaman, nagpatuloy ang pamilya Sullivan sa bawat hakbang, at ngayon, sa wakas ay ipinakita na nila ang kanilang mga pangil. Gayunpaman, hindi pa nagkakaroon ng hustong gulang ang pamilyang Nolan. Lahat. Basta't sasali kayo sa alyansa, magkakasama nating matatamasa ang mga mapagkukunan. Ang mga mangangalakal sa mundo ng alchemy ay maaaring magrepresenta para ibenta ang mga medicinal pills na pino ng Black Star Manor. Ang mga pamilya at martial artist na sasali sa alyansa ay maaaring magtamasa ng kaukulang diskwento kapag bumibili ng mga medicinal pills ng alyansa ayon sa kanilang antas ng kontribusyon. Iniisip ko kung nasisiyahan ba ang lahat sa ganitong mga kondisyon. Sa wakas ay naghagis na si Dominic ng isang mabigat na bomba. Ang pangakit ng mga terminong ito ay hindi isang ordinaryong uri ng kalakihan.
Maiisip ng isa, dahil taglay ng Black Star Manor ang apat na uri ng medicinal pills na ito, magkakaroon sila ng ganap na monopolyo sa estado ng Novaria sa hinaharap. Kung ang mga mangangalakal sa mundo ng alchemy ay hindi sasali sa alyansa, hindi nila makukuha ang paraan para makuha ang mga gamot na ito. Ang naghihintay sa kanila ay isa lamang resulta, pagkabangkarote. Kailangang pagyamanin ng mga martial artist at mga angkan ng pamilya ang sarili nilang lakas-puwersa. Napakalaki ng kanilang pangangailangan sa mga medicinal pills. Hindi maikikaila, ang presyo ng ilang mga gamot na ito ay tiyak na magiging napakataas. Lalo na ang Rising Spirit Pill. Tiyak na magiging napakataas nito na magiging katawa-tawa. Gayunpaman, malamang na marami pa ring martial artist ang hahabol dito ng sama-sama. Kahit na 20% lang ang itinaas ng success rate, ilang martial artist ang nataman sa checkpoint na ito sa buong estado ng Novaria. Maraming tao ang kulang lamang sa 5% na success rate kaya hindi sila nakakarating sa mga realm, na nagresulta sa pagbaba ng 20% na success rate sa mga taon ay sapat na para matulungan ang maraming martial artist ng Essence Chi realm na makarating sa Spirit Condensation realm. Kahit ang mga 9th level Essence Chi realm na iyon na walang pag-asa na makaabot sa tagumpay, hindi ba nila gugustuhing subukan ito? Kaya naman, ang dalawang kondisyong ito na ibinasura ni Dominic ay masyadong kaakit-akit. Gayunpaman, marami sa mga aristokratang ito ay natatakot pa rin sa pamilyang Nolan. Marami sa kanila ang nagpalitan ng tingin at nagbulungan, pinag-uusapan ng mga paraan upang maiwasan ito. Hindi rin nabalisa si Dominic. Matyaga siyang naghintay sa sagot ng lahat. Nagmamadali si Henry nang makita ang sitwasyon at gusto sanang umalis muli, ngunit pinigilan siyang muli ni Mateo. Pare, ang ganda naman ng palabas. Paano mo hindi tatapusin ang panunood? Kapag nanonood ka ng dula, panoorin mo ng buo. Sabi ni Mateo. Nanonood ka pa rin. Patuloy kang manood, at lahat sila ay maghahanap na ng kanlungan mula kina Dominic at Joaquin. Siyempre kailangan nating manood. Napakagandang pagkakataon, paano ito mangyayari kung hindi natin malinaw na makikita ang mga mukha ng mga taong ito? Siyempre, hindi mahalaga sa akin, ngunit malamang na magsisimula ang pamilyang Nolan ng isang malaking paglilinis pagkatapos ng insidenteng ito, hindi ba? Kung hindi natin hahayaang makita ng malinaw nina Lorien at Rosie, paano nila malalaman kung sino ang lilinisin pagdating ng oras? Nang marinig ito ni Mateo, sa wakas ay kumalma si Henry. Medyo nag-iba ang tingin niya kay Mateo nang tumingin siya ulit. Hindi talaga akalain ni Henry na ganito na pala kalaki ang anak niya. Bilang isang ama, nakatingin pa rin siya sa mga bagay na nasa harap niya, ngunit ang totoo ay nakikita na ng kanyang anak ang malayong hinaharap. Kung babalikan natin ngayon, halos lahat ng kilos ni Mateo ay may malalim na kahulugan. Kahit siya, ang kanyang ama, ay hindi na lubos na maintindihan ang sarili niyang anak. Sakto, may sa wakas ay may gumawa ng tunog. Manor Lord Wagner, ang aking Wang family ay handang sumali sa alyansa. Ang nagsalita ay ang pinuno ng pamilya ng Wang family, si Jace. Pero kakasalita pa lang niya nang may biglang pamuna. Jace, walang hiya kang nilalang. Ang pamilya Wang mo ay pinagpala ng imperyo sa loob ng maraming henerasyon, pero ikaw ang unang sumuko sa kaaway ngayon. Ang nagsalita ay isang pinuno ng pamilya na tapat sa pamilyang imperial. Humph! Ang isang mabuting ibon ay pumipili ng kanyang puno, ang isang mabuting nasasakupan ay pumipili kung sino ang susundin. Sige kung gusto mong sumunod sa pamilyang Nolan para mamatay ng sama-sama. Walang pakundangang sabi ni Jace. Sa paglabas ni Jace rito, agad itong nag-arte na parang mitya. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang mga paninindigan. Sasali rin ang pamilya Linko sa alyansa. Ako, si Titus Song, ay sasali sa alyansa. Sa loob ng ilang sandali, mahigit kalahati na ng mga angkan o impluwensya ng pamilya ang pumiling sumali sa alyansa. 178. Kayong lahat. Ang pamilyang imperial ay palaging mabait sa inyo. Ganito ba ang paraan ninyo ng pagganti sa amin? Labis ang galit ni Rosie sa mga walang pakiramdam na lobong ito kaya't siya ay nanginginig.
Hindi niya talaga inaasahan na ang masipag na pagsisikap ng pamilyang imperial noong panahon ng kapayapaan ay hindi pala kayang tiisin ang ganitong uri ng tukso ng mga benepisyo. Pinakamatandang prinsesa, ang kanilang pagsali sa alyansa ay para rin palakasin ang estado ng Novaria. Bakit ka kailangang magkaganito? Mapagkunwaring sabi ni Dominic. Humph! Huwag kang maging mayabang, Dominic. Matagal nang naghahanda ang Imperial Brother at hindi niya hahayaang magtagumpay ang masasama mong plano. Joaquin, sa oras na ito, magtatago ka pa rin ba at manunood ng palabas? Hindi ba't oras na rin para tumalon palabas? Malamig na tinitigan ni Rosie si Joaquin. Ngunit si Joaquin ay kasalukuyang nakapikit at walang pakialam na tila hindi pinapansin si Rosie. Hinarap ni Dominic ang mga panauhin at sinabing, dahil sumang-ayon ang lahat na sumali sa alyansa, oras na para mag-alay ng kaunting lakas para sa ating dakilang Novaria. Natigilan ang lahat dahil sa masamang kutob nila na para bang nakasakay sila sa isang barkong pirata. Gayunpaman, ang mga taong ito ay pawang mga tusong espiritu. Dahil pumayag silang sumali sa alyansang ito, malinaw na hindi sila magiging sapat na inosente para isipin na masisiyahan lamang sila sa paggamot at hindi kailangang mag-ambag. Ang kapalit na kailangan nilang bayaran ay ang magkaroon ng isang tiyak na pahinga mula sa pamilyang Nolan. Matagal nang hawak ng pamilyang Nolan ang posisyon sa imperyo, ngunit nabigo silang patuloy na sumulong. Ngayon, ang ating estado ng Novaria ay nababagabag, at malapit nang mahulog sa isang krisis. Naniniwala ang Wagner na ito na dapat tayong pumili ng isa pang matalinong pinuno upang pamunuan ang ating estado ng Novaria patungo sa isang makapangyarihang bansa. Malakas na sabi ni Dominic sa malinaw na boses. Nang matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, ang tingin ng lahat ay tumingin kay Joaquin. Ang matalinong pinuno sa mga salita ni Dominic ay walang iba kundi si Joaquin. Sa tingin ko, si Family Head Sullivan ay may bantog na reputasyon at ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay walang kapantay. Kaya niyang palitan ang pamilyang Nolan. Sa sandaling iyon, nagsalita ang isang deboto ng pamilyang Sullivan. Pamilya Nolan, isuko ninyo ang inyong posisyon at magbitiw sa tungkulin. Si Sullivan, ang pinuno ng pamilya, ang susunod sa pamumuno. Agad na nagsama-sama ang mga aristokratang ito, ikinagalit si Rosie hanggang sa manginig ang kanyang magandang katawan habang ang mukha ni Lorien ay naging berde. Kung ikukumpara sa kabilang panig, ang momentum ng pamilyang imperial dito ay malinaw na mas mahina. Biglang may naisip si Rosie habang nakatingin kay Henry at sa anak na may masungit na mukha. Masyadong tahimik ang mag-amang ito. Hindi pa rin sila nakakagawa ng ingay hanggang ngayon. Bago dumating, nilinaw na ng Imperial Brother na ngayon, si Henry ay tatayo sa panig ng Imperial Family. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring kilos mula kay Henry. Ayos lang sana kung walang nangyari kay Henry, pero dahil kay Mateo at sa relasyon nito, baka naman manunood lang siya ng walang magawa habang binabagsak ang pamilyang imperial. Malinaw na napansin din ni Mateo ang tingin ni Rosie at hindi niya napigil ang mapangiti habang nakatayo at malinaw sinasabi, hindi ba't ngayon ang Pilgrading Assembly? Manor Lord Wagner, bakit mo inilihis ang usapan ng lahat? Ang boses ni Mateo ay pinakawalan gamit ang enerhiya ng asensya, at agad nitong binalot ang boses ng lahat. Nang makitang nagsalita na si Mateo, hindi sinasadyang nang inag ang puso ni na Joaquin, Henry, at ng iba pa. Naisip nila, darating na. Ang kinatatakutan nila ngayon dito ay hindi si Lorien at ang pamangkin, kundi ang mag-asawang Henry. Ngunit hanggang ngayon, ang dalawang taong ito ay hindi man lang umimik. Napaka-abnormal nito. Kung matagal nang sumuko si Henry sa pamilyang imperial, hindi na sana siya nagpakita rito ngayon. Ngunit dumating siya, ngunit hindi nagsalita o nagdulot ng gulo, kaya't nagpatuloy ang Pilgrading Assembly hanggang ngayon. Dahil dito, medyo napapakamot sila sa kanilang mga ulo dahil sa pagtataka. Kasalukuyang nasisiyahan si Dominic sa kanyang sarili nang marinig niya ang pabago-bagong boses ni Mateo at agad na nakaramdam ng inis. Mateo, bigla ka na lang ba nagmukhang payaso? Alam na ng lahat ang mga gamot na inilunsad ng ating Black Star Manor. Natural lang din na dito natapos ang Pilgrading Assembly, sabi ni Dominic nang may mapangot siyang tingin. Natauhan si Mateo nang marinig niya iyon. Kaya, ilan lang pala itong mga gamot.
Akala ko isa itong hindi kapani-paniwalang engranding pagtitipon. Ilan lang itong mga basurang gamot at naglakas loob pa si Manor Lord Wagner na ilabas ang mga ito para ipagmalaki. Talagang walang hiya. Haha, nakinig ako sa kahulugan ng mga sinabi mo, mayroon bang mas mabisang gamot ang Fragrant Medicine Pavilion kaysa sa ilang uri na ito? Natatawang tanong ni Dominic. Hindi siya naniniwalang may hawak na trahedya si Henry. O kung hindi, bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Kung aalis siya sa pag-iisa pagkalipas ng ilang araw, malamang ay nagsara na ang Fragrant Medicine Pavilion mismo. Pero ngumiti lang si Mateo at walang imak. Sa pagkakataong ito, sumulong si Henry at sinabing, ang Peel Grading Assembly ngayon ay isa ring engranding pagpupulong na mahirap makamit sa loob ng isang dekada. Ipinakita ni Manor Lord Wagner ang ilang uri ng mga bagong medicinal pills ng kanilang Black Star Manor ngayon lang para mapalawak natin ang ating mga pananaw. Pero nakakapagtaka, ang ating Fragrant Medicine Pavilion ay nakabuo rin ng ilang bagong uri ng medicinal pills kamakailan. Sakto lang para hiramin ang Peel Grading Assembly na ito para masuri ito ng lahat. Hahaha. Nabalitaan kong mahigit isang buwan ka raw nasa isang retreat. Hindi naman iyon para gumawa ng mga bagong medicinal pills, di ba? Gusto ko talagang makita kung anong klaseng mga bagong medicinal pills ang nagawa ni Pavilion Lord Crosswell sa loob ng isang buwan na ito. Pero, nasabi na ang malaking usapan ni Pavilion Lord Crosswell. Maya-maya, hindi na magiging madali ang pagtatapos nito. Sabi ni Dominic. Walang pakialam na sinabi ni Henry, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Pagkatapos, pinagmasdan ni Henry ang paligid at nagtanong, iniisip ko kung mayroon bang martial artist ng SNC realm na naroon na nagkataong naipit sa isang bottleneck, malapit ng makalusot. Dahil sa tanong na ito ni Henry, hindi napigilan ng mga aristokrata na magpalitan ng tingin. Ano ang kahulugan nito? Maaari kayang ang mga bagong gamot na ito na ginawa ni Henry ay kayang sumubok ng isang kaharian ng walang kondisyon. Pero dahil sa pagkakaipit ng mga martial artist na iyon, tila wala namang gaanong layunin ang ganitong uri ng medicinal pill. Kung tutuusin, hindi naman kasing hirap ng inaakala ng mga martial artist ng SNC realm na malampasan ang mga cultivation realm. Hanggat gumagamit sila ng SNC pills o essence gathering pills, kaya nilang malampasan ang mga limitasyon kahit ano paman. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang bumukas ng bibig para sabihin, Pavilion Lord Crosswell, ang anak ko ay natigil sa bottleneck ng 6th level SNC realm. Sinabi niya sa akin na kulang na lang siya sa huling bahaging iyon, ngunit patuloy siyang nabigong makahanap ng pagkakataon. Ang ulo ng pamilyang ito ay may apelyidong Holmes, ang kanyang pangalan ay Hamid Holmes. Ang kanyang anak na lalaki ay Oscar. Marami sa mga dumalo ay nagdala ng kanilang mga nakababatang henerasyon. Ang ganitong okasyon ay may napakalaking pakinabang sa pag-unlad ng mga nakababatang henerasyon. Malinaw na hindi nila palalampasan ang pagkakataong ito na turuan ang mga nakababata. Dinala ni Hamid ang kanyang anak sa harap ni Henry at sinabi habang nakahawak ang mga kamay, gusto ni Lord Crosswell ng Pavilion na subukan ang mga gamot, tama ba? Iniisip ko kung natutugunan ng anak ko ang pamantayang ito. Sumulyap si Henry kay Oscar at nakangiting sinabi, hindi naman masama, 16 na taong gulang, nasa peak 6th level SNC realm. May karapat dapat nakahalili ang family head na si Holmes. Haha, ang mga salitang ito mula kay Pavilion Lord Crosswell ay nakakagulat. Kung ikukumpara kay Mateo ng pamilya mo, ang anak ko ay masyadong kulang. Nakangiting sabi ni Hamid. Si Oscar ay isa ring estudyante ng Central Academy. Halos narinig na ni Hamid ang kanyang anak na binabanggit ang pagganap ni Mateo sa akademya. Kahit hindi niya narinig noon, ang cultivation ni Mateo sa second level spirit condensation realm ay sapat na rin para maiwan si Oscar sa alabok. Ngumiti ng magaan si Henry at hindi nagpahayag ng anumang opinyon. Ang kahusayan ni Mateo ay hindi na nangangailangan ng papuri ng ibang tao. Pinapayagan ni Family Head Holmes ang anak ninyo na subukan ang gamot, hindi ba kayo natatakot na may side effects itong medicinal pill ko? Naniniwala ako kay Panginoong Crosswell ng Pavilion. Isang pangungusap lang ang nasabi ni Hamid. Sige. Kung ganoon nga, hayaan mong inumin ng anak mo itong gamot, at hayaan nating masaksihan ang epekto. Iniabot ni Henry ang kanyang kamay.
Ang medicinal pill na nakapaloob dito ay ang explosive yuan pill. Inabot ito ni Hamid kay Oscar, habang mahinahong sinasabi, "Oscar, kunin mo na." "Opo, ama." Wala talagang pag-aalinlangan si Oscar. Diretso niyang nilunok ang explosive yuan pill at sinimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pinuhin ang lakas ng pagpapagaling. Ilang dosenang paghinga ang lumipas, isang bagyo ng enerhiya ng asensya ang muling umugong sa loob ng malaking bulwagan. 179. Matapos inumin ni Oscar ang explosive yuan pill, direkta siyang nakarating sa 7th level Essence Tree Realm. Ang epekto ay pinakamahusay noong unang beses na ininom ang explosive yuan pill. Kaya naman, direktang nalagpasan ni Oscar ang maliit na yugto ng pagpigil na ito. Gayunpaman, hindi ito naging sanhi ng labis na kaguluhan. Sa naunang halimbawa ng essence converting pill, hindi na masyadong nagulat ang lahat sa eksenang ito. "Henry, ang gamot na pinaglaanan mo ng iyong sarili sa pananaliksik sa loob ng isang buwan ay ito. Iniisip mo bang gamitin ang ganitong uri ng basurang gamot na ito para talunin ako?" Walang humpay na pang-iinis ni Dominic. Itong si Henry ay pumasok sa isang pribadong pag-iisa ng isang buwan, nagsara hanggang sa siya ay naging tanga, tama ba? Lumabas ba siya sa pribadong pag-iisa para magpatawa? Kahit hindi naman masama ang medicinal pill na ito, kumpara sa essence converting pill, masyado itong kulang, di ba? Ang martial artist na iyon ay kaka-rating lang sa ikapitong antas ng Essence Tree Realm kamakailan lamang. Pilit siyang itinaas ng essence converting pill gamit ang isang minor realm. At ang gamot na ito na ininom ni Henry ay kailangan para pumili ng isang martial artist ng Essence Tree Realm na malapit ng makalusot. Sa kabaligtaran, ito ay napakababa. Halos pareho ang iniisip ng ibang mga bisita at ni Dominic. Dahil sa pangungutya ni Dominic, hindi ito pinansin ni Henry at hindi na rin nagpaliwanag ng kahit ano. "Henry, kung sa tingin mo ay may epekto ang paggawa ng ganitong gulo, masyado kang inosente. Hindi mo alam na habang nagiging basura ang medicinal pill mo, lalo nitong ipinapakita ang kawalan ng kayang palitan ng medicinal pill ko." Patuloy na saway ni Dominic sa kanya. "Napakaganda. Talagang hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala ang gamot na ito." Sa sandaling iyon, si Oscar na nagnilay-nilay para sa tagumpay ay sa wakas ay nagising, at ang kanyang unang reaksyon pagkagising ay isang mukha na puno ng gulat. Sa sigaw ni Oscar, medyo hindi sigurado ang lahat. Hindi ba't isa lang itong paglusot sa isang maliit na kaharian? Ano ang kamangha-mangha tungkol dito? Ngayon lang, sinabi mismo ni Hamid na narating na ni Oscar ang bungad ng 7th level Essence Tree Realm. Isang hakbang na lang at maaabot na niya ang pinto. Maaaring sadyang naging dahilan ang medicinal pill na ito para siya ay maka-breakthrough. Kailangan pa bang magulat ng ganito? Hindi rin sigurado si Hamid at tinanong ang kanyang anak, "Oscar, ano ba ang hindi ka panipaniwala sa gamot na ito? Mukhang malapit ka nang makalusot, di ba?" Tumanggaw si Oscar at sinabing, "Malapit na talaga akong mag-breakthrough, ama. Pero sa huli ay hindi ko nagawang malampasan ang hangganan ng ikapitong antas ng Essence Tree Realm. Pero ngayon lang, pagkatapos kong inumin ang medicinal pill na ibinigay ni Honorable Uncle Croswell, agad na nangyari ang breakthrough ng walang anumang karagdagang pagsisikap. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang cultivation medicinal pill. Ang medicinal effect ng medicinal pill na ito ay hindi bababa sa 3 beses kaysa sa essence gathering pill." Halatang balisa si Oscar. Masyadong malakas ang impact na dulot sa kanya ng explosive yuan pill. "Ano? Anong sabi mo? Ito. Hindi ito isang medicinal pill na makakatulong sa pagtawid sa mga kaharian. Isa lamang itong ordinaryong cultivation medicinal pill." Gulat na tanong ni Hamid. "Tama. Ang medicinal pill na ininom ko ngayon lang ay kapareho ng essence tree pill at essence gathering pill. Mga medicinal pills ang mga ito na ginagamit sa cultivation. Gayunpaman, hindi ito ordinaryong cultivation medicinal pill." Pagtatama ni Oscar. Sa wakas ay napukaw ng pag-uusap ni Hamid at anak ang mga panauhing naroon. Nagsimulang magtanong ang lahat ng sunod-sunod. Ngayon lang alam ng lahat na ang ganitong uri ng medicinal pill na ininom ni Henry ay hindi lang talaga naka-target sa essence converting pill, kundi sa essence gathering pill.
Kung ang ganitong uri ng medicinal pill ay talagang may mga epektong panggamot na sinabi ni Oscar, kalimutan mo na ang pagbebenta ng Essence Gathering Pill. Ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Essence Gathering Pill ay 50% lamang na mas mataas kaysa sa Essence Chi Pill, habang ang nakapagpapagaling na epekto ng Explosive Yuan Pill ay 3 beses na mas mataas kaysa sa Essence Gathering Pill. Ang laki ng pagkakaiba. Pildores na pampagaling sa paglilinang. Ito. Paano ito naging posible? Uminom ka ba ng cultivation medicinal pill at malalampasan mo ang isang maliit na yugto ng bottleneck? Anong medicinal pill ang nakakasuka? Hindi nakipagsabuatan ang pamilya Holmes kay Henry, di ba? Kung ubusin mo ang isang cultivation medicinal pill, makakalusot ka na sa mga kaharian. Hindi ako maniniwala kahit bugbugin mo pa ako hanggang mamatay. Henry, kahit gusto mong umarte, kahit papaano ay umarte ka ng mas propesyonal, ha? Sa ganitong klaseng hindi magandang drama, sa tingin mo ba lahat ay tanga? Tanong ni Dominic nang may malamig na ngiti. Nang marinig niya ang pag-uusap ni na Oscar at ng kanyang ama kanina lang, hindi maikakailang nagulat din si Dominic. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Mukhang wala na talaga sa sarili si Henry, kahit ang ganitong klaseng dulang pang-astig ay ginamit pa. Walang ipinaliwanag si Henry. Kumuha lang siya ng ilang bote ng gamot at inilagay ang mga ito sa mesa. Sa loob ay puno ng mga gamot. Mayroon akong 20 explosive yuan pills dito. Pumili kayo ng 20 martial artist ng Essence Chi-Rel na lalabas. Bibigyan ko sila ng tigi-isa. Kung ano ang epekto ng gamot, hindi mahalaga ang sasabihin ko. Ang sinasabi lang nila ang mahalaga. Dominic, kung hindi ka sigurado, ikaw mismo ang pipili ng mga tao, walang pakialam na sabi ni Henry. Nang makita si Henry na kalmado at payapa, hindi na gaanong kalmado si Dominic. Maaari kayang ang gamot na ito ay talagang may mga epektong hindi ka panipaniwala. Imposible ito. Paano magkakaroon ng cultivation medicinal pill na may 3 beses na mas malakas na epekto kaysa sa Essence Gathering Pill? Sige. Dahil gusto mong maglaro, susundan kita hanggang dulo. Gusto kong makita kung talagang mahimalang itong explosive yuan pill o kung ano paman, malamig na sabi ni Dominic. Hindi nagtagal, pumili si Dominic ng 20 martial artist ng Essence Chi Realm. Marami pa nga ang mga cultivation ay umabot na sa bottleneck sa kanila. Ang 20 martial artist na ito ng Essence Chi Realm ay pawang mga nakababata ng mga angkan o impluensya ng pamilya na sumali sa alyansa. Sa kanila, mayroon pang kalahati na tapat sa pamilyang Wagner at pamilyang Sullivan. Nadama ni Dominic na mas maaasahan ito ng kaunti. Wala nang ibang sinabi si Henry. Nagbigay lang siya ng explosive yuan pill sa bawat isa. Matapos inumin ng mga martial artist na ito ng Essence Chi Realm ang tableta, isa-isa silang naupo upang magnilay-nilay at pinuhin ang kanilang nakapagpapagaling na lakas. Pagkatapos, ang atensyon ng lahat ay napunta sa 20 martial artist na ito. Kung totoo man o hindi ang mga sinabi ni Oscar, makikita rin ito kalaunan. Matapos ang ilang dosenang paghinga, walang gumalaw mula sa mga martial artist na ito ng Essence Chi Realm. Nang makita ang eksenang ito, mas natiyak ni Dominic na ang eksena ngayon ay isa lamang palabas ng 2 partido na isinagawa ni na Henry at ng mag-amang Holmes. Sa isang kislap, ilang dosenang paghinga pa ang lumipas at biglang, isang bagyo ng enerhiya ng asensya ang muling umugong sa loob ng malaking bulwagan. Hindi sinasadyang nagbago ang mukha ni na Joaquin, Henry, at Dominic. May nakalusot. Pagkalipas ng 10 hininga, isa na namang bagyo ng enerhiya ng asensya ang sumiklab. Isa na namang martial artist ng Essence Chi Realm ang nakalusot. Tapos, may mga taong walang tigil na dumadaan. Ang mga martial artist ng Essence Chi Realm na napili ngayon lang, basta't nasa bottleneck sila, lahat sila ay makakalusot. Hindi na hinintay pang matapos ang pagpino ng mga martial artist na ito, hinawakan ni Dominic ang isang junior na nakalusot na at naiinip na nagtanong, sabihin mo nga sa akin, isa ba itong cultivation medicinal pill o hindi? Ito. Mukhang hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ng nakababatang iyon. Hindi niya alam kung paano sasagot. Alam niyang kakampi niya ang pamilya Sullivan, pero aaminin ba niya na ang explosive yuan pill ay isang cultivation medicinal pill? Kailangan mo lang sabihin ang totoo.
Totoo ba o hindi? Seryosong sabi ni Dominic. Napakadaling matukoy ang mga tabletang panggamot sa cultivation. Hindi ito mapabubulaanan ng 20 taong ito na nagsasabing hindi. Ang pagsisinungaling ay walang anumang kahulugan. Oo. Nadurog ang puso ni Dominic, at itinapon niya ang nakababatang ito sa isang tabi. Hiniblot ang isa pang tao at nagtanong, sagot mo, oo o hindi. Ito ay talagang gamot sa paglilinang. Paano ito posible? Paano ito naging posible? Bulong ni Dominic sa sarili, na tila ba medyo nawala ng malay. Mula ngayon, opisyal nang sisimulan ng Fragrant Medicine Pavilion ang pagbebenta ng Explosive Yuan Pill. Ang presyo ng Explosive Yuan Pill ay 20% na lamang na mas mataas kaysa sa presyo ng dating Essence G Pill. Ang mga gustong bumili ay maaaring pumunta at umorder sa Fragrant Medicine Pavilion pagkatapos ng pill grading assembly. Mahinahong sabi ni Henry. 200. 20% lang na mas mataas kaysa sa Essence G Pill. Hindi ba ibig sabihin noon ay mas mura pa ito kaysa sa Essence Gathering Pill? Ang isang napakalakas na gamot na tulad nito ay mas mura pa kaysa sa Essence Gathering Pill. Ito. Hindi nagbibiro si Henry, di ba? Hehe, isa itong mahabagin na negosyo. Hindi ko talaga alam kung magkano ang kinita ng mga taong may maitim na puso sa Black Star Manor gamit ang Essence Gathering Pill na ito. Agad na ikinagulat ng buong manunood ang mga sinabi ni Henry. Sa panahong ito, ang Black Star Manor ay umasa sa Essence Gathering Pill upang makakuha ng malaking halaga ng pera. Bagamat ang epekto ng Essence Gathering Pill ay 50% lamang na mas mataas kaysa sa Essence G Pill, ang nakapirming presyo nito ay doble ng sa Essence G Pill. Kahit alam ng lahat na masyadong mataas ang presyong ito, para sa mga martial artist, ang oras ay pera. Hanggat kaya nilang pasanin, bumili sila ng maraming Essence Gathering Pills mula sa Black Star Manor para may maibigay sa mga nakababata ng pamilya para makultivate. Pero ngayon, sinabi ni Henry na ang nakatakdang presyo ng Explosive Yuan Pill ay 20% na mas mataas lamang kaysa sa Essence G Pill. Hindi ba tahas ang pagmamaliit ito? Ang mga naroon ay mga tusong espiritu. Malinaw na malinaw sa kanilang lahat ang ibig sabihin ng Explosive Yuan Pill na ito. Ang Explosive Yuan Pill ay talagang isang nakapagpapabagong medicinal pill. Napakababa talaga ng presyo ng ganitong uri ng epoch-making medicinal pill. Sino ang pupunta sa Black Star Manor para bumili ng Essence Gathering Pills? Walang awa ang ginawa ni Henry. Direkta nitong itinulak si Dominic papunta sa sulok ng pader. Galit na galit si Dominic kaya't naging berde ang kanyang mukha. Ang kanyang mga titig habang nakatingin kay Henry ay puno ng intensyong pumatay. Sa ganitong paraan, sino ang pupunta sa Black Star Manor para bumili ng Essence Gathering Pills? Makinig kayong lahat. Sino mang pumunta sa Fragrant Medicine Pavilion para umorder ng Explosive Yuan Pill ay aalisin sa alyansa at direktang ilalagay sa blacklist ng alyansa. Ang mga impluwensyadong papasok sa blacklist ay maaaring makalimutan ang pagbili ng kahit isang medicinal pill mula sa alyansa. Malamig na sanggal ni Dominic. Ang mga salita ni Dominic ay parang isang palanggana ng malamig na tubig, agad na pumatay sa sigasig ng mga taong ito. Walang awa si Henry, mas mabagsik pa sa kanya si Dominic. Isang uri lang ng medicinal pill ang mayroon si Henry na Explosive Yuan Pill, pero naglunsad si Dominic ng 3 bagong uri ng medicinal pills ngayon. At ang mga gamot na ito ay pawang mga gamot na kailangan para sa paglilinang. Sino ang mga ngahas na sabihin na hindi na nila ito gagamitin sa hinaharap? Hey, mukhang tiwala si Manor Lord Wagner sa mga gamot mo. Sa tingin mo ba kailangan bilhin ng lahat ang mga gamot mo? Biglang nagsalita si Mateo. Sabi ni Dominic nang may malamig na ngiti, hindi ba? Huwag mong sabihin kaya pa rin ninyong uminom ng mga gamot na mas nakakabuti pa kaysa sa 3 uri ng gamot na ito. Gaya ng sinabi ni Mateo, ang 3 uri ng medicinal pills na ito ay kinuha mula sa Tranquil Cloud Sect. Pero hindi pa nga pumapasok si Mateo sa sekta. Alam na kaya niya ang tungkol sa mga bagong medicinal pills na iyon. Humagalpak ng tawa si Mateo, at lumitaw ang isang bote ng gamot sa kanyang kamay.
Ang mga gamot na nasa loob ng bote ng gamot na ito ay kayang doblehin ang pagbawi ng enerhiya ng asensya. Pagkatapos, kumuha si Mateo ng isa pang bote ng tableta at sinabing, maaari nitong itaas ang isang minor realm para sa Essence Chi realms ng walang kondisyon at ganap na walang anumang side effects. Na ang anumang essence converting pill ay walang iba kundi isang hindi kumpletong produkto. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na gamitin ang ganitong uri ng basura para manloko ng mga tao? Kasunod nito, kumuha si Mateo ng ikatlong bote ng tableta at sinabing, ang mga medicinal pills dito ay kayang magpataas ng success rate ng pag-apekto sa spirit condensation realm ng 40%. Kung sino ang magaling at sino ang pangit, hindi ko na kailangang sabihin pa, di ba? Ngayon, sa tingin mo pa rin ba ay kapaki-pakinabang ang mga basura mo? Nagpakilala si Mateo ng tatlong uri ng gamot sa isang hininga. Sa bawat pagsasalita, medyo dumilim ang mukha ni Dominic. Kung ang mga gamot na nasa loob ng mga bote ng gamot na ito ay tunay na katulad ng sinabi ni Mateo, hindi ba magiging katawa-tawa ang pag-host niya ng pill grading assembly ngayon? Hindi lang si Dominic, pati na rin ang mga mukha ng lahat ng naruroon ay puno ng pagkamangha. Ang pagpapakilala ni Dominic ngayon pa lang ay nakasira na sa kanilang pagkakaintindi. True Chi Returning Pill, Essence Converting Pill, at Rising Spirit Pill. Ang bawat uri ng medicinal pill ay sapat na upang baguhin ang kalagayan ng estado ng Novaria. Pero pagkatapos, casual na kumuha si Mateo ng tatlong uri ng medicinal pills at direktang tinamba ang tatlong uri ng medicinal pills na iyon. Kung ikukumpara sa mga medicinal pills ni Mateo, ang mga medicinal pills na inilabas ni Dominic ay sadyang basura. Kalokohan yan. Akala mo ba sa casual na pag-inom ng ilang medicinal pills, masasabi mong mas magaling pa ito kaysa sa akin? Kung ito ang mga medicinal pills na inihanda ng Fragrant Medicine Pavilion ninyo, masyado rin itong nakatarget sa amin, di ba? Bago ngayon, wala pang nakakaalam kung anong uri ng medicinal pills ang ilulunsad sa pill grading assembly. Mahinang sabi ni Dominic. Alam kong hindi ka susuko hanggat hindi nawawala ang lahat ng pag-asa. Napatawa ng malamig si Mateo, kumuha ng medicinal pill mula sa ikatlong bote ng tableta, at direktang inihagis ito kay Henry. Senior Apprentice Brother Yang, paano kaya ang medicinal pill kung ito kumpara sa medicinal pills na ginawa ng sect para sa pag-apekto sa spirit condensation realm? Inabot ni Henry ang tableta para kunin ang gamot. Isang amoy ng halaman ang pumasok sa ilong. Matapos itong maingat na sukatin, biglang nagbago ang mukha ni Henry. Mateo, saan mo ninakaw ang True Rising Spirit Pill na ito? Tanong ni Henry. Base sa reaksyon ni Henry, alam ng lahat na hindi kasinungalingan ang sinabi ni Mateo. Sa puntong ito, ang mga taong masayang sumali sa estado ng Novarias Alchemy Alliance ay kasalukuyang puno ng pagsisisi kaya't ang kanilang mga bituka ay naging berde. Kung alam na nila noon pa nagagawa ang Fragrant Medicine Pavilion ng ganitong kalaking kontra-atake, bakit pa sila sasali sa kawawang alyansang ito? Hindi nakakapagtaka na pinanood ni na Henry at ng anak niya ang pagtatanghal ni Dominic ng mahinahon at mapayapa. Nanood lang sila ng biro. Ngumiti si Mateo at sinabing, True Rising Spirit Pill pala ang tawag dito ng sekta, di ba? Angkop lang. Pero huwag mong basta-basta sir-on ang mga kapwa-disipulo mo, Senior Apprentice Brother Yang. Hindi pa nga ako nakakapunta sa sekta, saan nanggaling ang salitang Yistil. Ako mismo ang nagre-refine ng medicinal pill na ito. Kung ayaw maniwala ni Senior Apprentice Brother Yang, gusto mo bang magre-refine ako para sa'yo agad? Nakatitig si Henry sa mga mata ni Mateo, sinusubukang makakita ng kung ano. Ngunit natuklasan niya na ang mga mata ni Mateo ay kalmado, walang kahit kaunting bahid ng pagkakasala. Malinaw na hindi na konsensya si Mateo. Bago dumating, matagal nang hinulaan ni Mateo ang kasalukuyang sitwasyon. Pinino niya ang ilang karaniwang ginagamit na tier isang medicinal pills at nagdala ng isang tumpok ng mga medicinal pills. Kahit anong klaseng gamot ang ilabas ni Dominic ngayon, tuluyan siyang mapapabagsak ni Mateo. Ito ay dahil ayaw pa rin ni Mateo na maging masyadong magulat, kaya naman uminom lamang siya ng ilang medicinal pills na mas mababa ang kalidad. Kung gagamit si Mateo ng uri ng medicinal pills tulad ng Spirit Surge Pill, inakala niya na hindi magtatagal, ang sect leader ng Tranquil Cloud Sect ay personal na pupunta rito.
Tinansya ni Mateo na sa antas ng Tranquil Cloud Sect, halos kapantay na ito ng True Rising Spirit Pill. Kaya naman ininom niya ang mga medicinal pills na ito. Humph! Mateo, huwag kang masyadong magkampante. Napakahalaga ng ilang medicinal pills na ito sa sekta, at ngayon, inilabas mo na ang mga ito sa secular na mundo. Pagkatapos mong bumalik sa sekta, tiyak na magre-report ako sa mga matataas na opisyal. Mas mabuting isipin mo kung paano haharapin ang interogasyon mula sa mga matataas na opisyal pagkatapos mong pumasok sa sekta ngayon. Ngayon, susuko ka na ba ng walang pagtutol, o hinihintay mo na lang na pabagsakin kita? Sabi ni Henry nang may malamig na ngiti. Nang sabihin ito ni Henry, agad na nanlamig ang buong malaking bulwagan. Si Joaquin na nakapikit para ipahinga ang kanyang isipan sa buong oras na ito ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang nagliliwanag na liwanag ang sumikat sa lahat ng direksyon. Wow! Hindi ako matalo sa alchemy at napagdesisyonan kung lumipat na sa pakikipaglaban, di ba? Senior Apprentice Brother Yang, alam kong hindi ka sumusuko sa pagkatalo mo noong araw na yon. Iniisip mo bang pababain ako sa martial path ngayon, di ba? Hehe, kung may kakayahan ka, subukan mo lang. Ang masamang tingin ni Mateo ay tila walang kaalam-alam sa unti-unting paglala ng sitwasyon. Sa oras na ito, ang 4 na Crystal Formation Realm Powerhouses sa malaking bulwagan ay mahigpit ng nabubuo. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab anumang oras. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.